Ang kasal ngang taon ay nakniningning sa ilalim ng mga chandelier ngang marangyang Grand Hyatt Manila. Ang machopangang champagne ay kumikinang sa makamay na perpektong alaga. Pinuno nga violin ang Marble Hall ngang malambing na musika at ang mga waiter na nakaguhantes na puti ay tahimik na naglalakat sa bulwagan, dala ang mga tray ng caviar at ginintuang macharons. Sa gitna ngang lahat ay si Jonas Sandoval, matangkad, guwapo, mapagmataas at nakasuot ng barong Tagalog na tinahi ayon sa kanyang sukat. Nang gabing iyon, hindi lamang siya ikakasal sa kanyang bagong kasintahan, si Vivian Castro, isang kabataang glamorosong modelo. Determinado rin siyang ipahiya ang tanging babae na pinakakinamumuhian niya, si Elena Reyes, ang kanyang dating asawa. Isang taon pa lamang ang nakalipas, siya ang tahimik na asawa sa kanyang tabi. Dala ang kanilang anak sa sinapupunan at nangangarap ng isang masayang pamilya. Ngunit nang maging mahirap ang buhay at hindi na niya maitago ang kanyang mapaghihirap, itinapon ni Jonas si Elena na parang basura. Humiling siya nga nalmen, kinuha ang bahay, inubos ang bank account, at iniwan siyang mag-isa at nagdadalang taonang kambaltalo. Ang masismis sa siyudad ay nagsasabing siya ay nalulugi, walang kapangyarihan at nalimutan. Ganyan na ganyan ang gusto ni Jonas. Kaya naman, nang padalhan niya itong ang imbitasyon sa kanyang engrandeng kasal, hindi iyon dahil sa kabutihan. Ito ay isang bitag. Gusto niyang pumasok ito sa bulwagan na mukhang duha at wasak upang pagtawanan ng lahat ng mabisita. Gusto niyang makita ng mundo ang pagkakaiba sa pagitan ng kanyang nakasisilaw na tagumpay at ng umano'y paghihirap nito. Hayaan siyang gumapang papunta rito. Ipinagmamalaki niya sa kanyang kaibigan. Hayaan nilang makita kung gaano siya kalayo bumaksak. Mas gaganda iyon sa aking imahe. Ngunit minamaliit ni Jonas ang diwa ni Elena. Ang babaeng minsang nilait niya at tinawag na mahina ay nakayanan ang magabing walang tulog kasama ang tatlong sanggol. Nakaligtas siya sa malisyosong sismis at nilamon ang bawat luha hanggang sa ang kanyang puso ay maging bakal. Hindi niya plano na gumapang papunta sa kasal niya. Kung pupunta siya, lalakad siya na nakataas ang no at hindi siya mag-iisa. Naging tensyonado ang gabi habang kumalat ang mga sismis sa bulwagan. Ang ilan ay bumubulong na hindi kailanman maglalakas loob si Elena na lumitaw. Ang iba naman ay nagtawanan. Inilalarawan siya na papasok sa likod na pintuan na nakasuot ng hiniram na damit. Ngumiti si Vivian na may pang-asar. Sigurado na ang kanyang presensya ay ganap na dudurog kay Elena. Itinaas ni Jonas ang kanyang tsopa. Lasap na ang tagumpay ngang kahihiyan na inihanda niya. Pagkatapos, biglang bumukas ang mga pintong hotel. Kumalat ang mga bulong ngang pagkabigla sa buong bulwagan. Isang mahabang limusin ang huminto sa labas at mula rito bumaba si Elena Reyes. Hindi na siya ang pagod at inabandonang babae na naalala ng lahat. Suot niya ang isang eleganteng damit na kumikinang sa ilalim nga chandelier. Ang buho ay nakataas na parang isang reyna. Ang mga hakbang ay maganda at hindi matitinak. Sa kanyang tabi ay naglakad si Antonio Hidalgo, isa sa mga pinakamisteryosong bilyonaryo sa siyudad na may nakakagulat na presensya. Ang kanyang kamay ay nakapatong ng protektibo sa likod ni Elena at sa likod nila, tatlong maliliit na bata na nakasuot ng makakaparehong traje at damit, ang sumunod sa kanya na may malalaking inosenteng mata, ang kambaltalo, mga anak ni Jonas, nanginig ang musika, ang mga kopang champagne ay nagyelo sa ere. Ang mga bulong ay naging nakabibinging katahimikan at sa unang pagkakataon, nawala ang mapagmataas na ngiti ni Jonas bago ang nakasisilaw. Napagpasok na yumanig sa kasal sa Makati. Ang buhay ni Elena Reyes ay inukit sa maanino at sakripisyo. Hindi siya ipinanganak sa karangyaan. Lumaki siya sa isang tahimik na probinsya sa Bicol. Pinalaki ngang isang single mom na nagtatrabaho sa dalawang trabaho upang may makain sa mesa. Mula pa nung bata pa, natutunan ni Elena na pahalagahan ang mga simpleng bagay, mainit na pagkain, damit na ukay-ukay, at ang uri ng pagmamahal na sinusukat hindi sa diamante, kundi sa sakripisyo. Sa edad na 22, inakala ni Elena na natakpuan na niya ang kanyang kwentong pambata nang makilala niya si Jonas Sandoval. Mas matanda ito, tiwala sa sarili, isang umusbong na negosyante na may malambing na salita at madaling ngiti. Para kay Elena, siya ay tila isang tagapaglitas. Ipinangako nito sa kanya ang buhay na hindi niya kailanman naranasan, isang komportableng tahanan, isang pamilya na binuo sa katatagan at mga pangarap na mas malaki kaysa sa pinahintulutan ng kanyang mundo.
Sa kabilang tahimik na babalang kanyang ina, ibinigay ni Elena ang kanyang puso at dinagtagal ay ang kanyang panata. Ang maunang araw ng kanilang kasal ay tila maganda. Pinasasaya siya ni Jonas ng magabulaklak, bumubulong na magapangako ng walang hanggan, at sumusumpa na sasambahin ang kanyang inosensya. Si Elena, na naniniwala sa pag-ibig ng buong kaluluwa, ay naging perpektong asawa. Iniwan niya ang kanyang maliit na trabaho bilang isang receptionist upang suportahan ang karera ni Jonas, pinamahalaan ang bahay at inalagaan ang bawat detalye ng kanilang buhay. Naisip niya na ang pag-ibig ay nangangahulugang sakripisyo. Naisip niya na sapat na ang kanyang katapatan. Ngunit habang lumalaki ang yaman at ambisyon ni Jonas, nawala ang kanyang pagmamahal. Hindi na niya nakikita si Elena bilang kanyang kapareha, kundi bilang isang pabigat. Nang magbuntis si Elena, isang balita na pumuno sa kanya ng kagalakan at nanginginig na pag-asa. Ang tunay na ugali ni Jonas ay nahayag. Sa halip na ipagdiwang, pinagtawanan niya ito. Hindi mo nga kayang buhayin ang sarili mo, bulong niya. Paano mo bubuhayin ang tatlo dahil sinulat na ang kapalaran ang sarili nitong malupit na twist? Si Elena ay nagdadalang tao ng paltalo. Ang dapat sana ay isang himala ay naging kanyang pinakamalaking pasanin. Ang mga bayarin sa ospital, ang pagod, ang takot. Hinarap ni Elena ang lahat ng mag-isa, tumigil si Jonas sa pag-uwi, tumigil sa pagsagot ng tawag at sa huli ay pinatalsik siya mula sa bahay. Dala lamang ang isang maleta at isang pusong wasak. Habang ipinagmamalaki niya ang kanyang tagumpay sa kumikinang na traje at mamahaling kotse, si Elena ay natutulog sa sofa ng isang kaibigan, yakap ang kanyang lumalaking tiyan, bumubulong ng mga pangako sa mga bata sa loob niya. Poprotektahan ko kayo anuman ang mangyari. Mahaba ang magabi. Ang mga luha ay naging kanyang tanging oyayi. Nagtatrabaho siya ng part-time habang lubhang buntis. Naglilinis ng opisina at naglalabas sa mga labanderya upang makatipid ng bawat piso para sa mga diaper. Tinitingnan siya ng mga estranghero. Ang ilan ay may awa, ang iba ay may pang-aasar. Masakit ang kanyang katawan, nakalat ang kanyang diwa, ngunit hindi siya sumuko. Ang bawat sipa sa kanyang tiyan ay nagpapaalala sa kanya na ang kanyang pakikibaka ay hindi lamang para sa kanya. Ito ay para sa tatlong maliliit na kaluluwa na nangangailangan ng kanyang lakas. Nang isinilang ang masanggol, 2 lalaki at isang babae, muling nagbago ang mundo ni Elena. Doble ang pagod, ngunit doble rin ang kanyang tapang. Pinapatulog niya sila habang tinatago ang kanyang ngaluha. Inaawit ang parehong oyayi na kinakanta sa kanyang ina. Pinakakain niya sila ang nanginginig na mga kamay. Minsan ay nilalaktawan ang sarili niyang pagkain upang sila ay magkaroon ng sapat. Masikip ang kahirapan, ngunit ang pag-ibig ang nagpatibay sa kanya. Maaring tawagin siya ng mundo na isang mahirap at inabandonang dating asawa. Maaring pagtawanan ni Jonas ang kanyang paghihirap, ngunit si Elena Reyes ay mayroong mas malakas kaysa sa pera o estado. Resilience. Ito ang resilience na iyon, na pinatalas ng sakit at pinakinis ng sakripisyo, na isang araw ay gagawing hindi sandali ng kahihiyan. Ang kanyang pagpasok sa kasal ni Jonas, kundi sandali ng tagumpay, dahil ang babaeng iniwan niya ay naging isang babae na hindi niya kailanman kayang sirain. Ang Grand Hyatt Manila ay isang palasyo na nakukubli bilang isang hotel. Ang ballroom nito ay mas malawak kaysa sa isang football field, na may mga marble columns at mga chandelier na may libu-libong kristal. Nang gabing iyon, bawat pulgada ay idinisenyo hindi lamang para ipagdiwang, kundi para sa isang engrandeng palabas. Gusto ni Jonas Sandoval na ang kanyang kasal kay Vivian Castro ay magpahayag ng kayamanan, kapangyarihan at tagumpay. Gusto niya na malaman ng bawat bisita na narating niya ang tuktok. Iniwan ang kanyang nakaraang kapihatian at ang kanyang mahirap na dating asawa sa malayo. Ang maimbitasyon na may gintong gilid ay ipinadala linggo bago sa mga piling tao ng siyudad. Mga investor, politiko, celebrity, at mga magnate ng negosyo. Lumabas ang event sa mga lifestyle magazine, ipinagmamalaki bilang ang unyon ng panahon. Nakukumpulan ang mga reporter sa labas na may kamera na handang kumuha ng bawat marangyang detalye. Nakahanay ang malimuzine sa pasukan na naghahatid ng mabisita na nakasuot ng haute couture na damit at mga barong Tagalog na mas mahal pa sa taunang upa ng mga ordinaryong pamilya. Sa loob, umaling aunghaw ang hangin sa mababaw na tava at toasting champagne. Ang mga waiter na nakaguhantes na puti ay naglilibot na may mga trengang talaba at buntot ng ulang
habang ang isang string quartet ay pinupuno ang hangin ng Mozart, sa harap ng bulwagan ay si Jonas. Suot ang mapagmataas na ngitingang isang lalaking naniniwala na siya ay nagtagumpay sa buhay. Ang kanyang braso ay buong pagmamalaking nakapulupot kay Vivian, isang paningin sa kanyang designer gown, kumikinang na diamante at aroganteng kumpiyansa. Si Vivian, 26 taong gulang, ay nasisiyahan sa atensyon. Dati ay isang maliit na modelo na nagpupumilit para sa pagkilala. Ngayon ay nasa tabi siya ng isang bilyonaryong kasintahan sa isang kasal na nakakahalaga ng milyon-milyon. Yumuko siya kay Jonas. Bumubulong ngang matatamis na walang kabuluhan at ngumingiti na parang ang bulwagan ay ang kanyang personal na entablado. Minamahal siya ngam ga kamera at minamahal niya ang bawat flash. Wala siyang pakialam na ang mabulong tungkol sa dating asawa ni Jonas ay gumagala sa mga sulok. Sa katunayan, umaasa siyang lilitaw si Elena. Nakahangat si Vivian na makita ang kanyang karibal na gumuho sa publiko. Pinapalakpak ngang ga bestman ni Jonas ang kanyang likod, binabati siya sa kanyang pag-angat. Iniangat nam ga bisita ang kanilang nga tsopa, hindi lamang upang ipagdiwang ang pag-ibig, kundi upang patatagin ang maalyansa at tiyakin ang manegosyo sa hinaharap. Sa nakasisilaw na bulwagan na iyon, lahat ay may presyo pag-ibig, katapatan, maging dignidad. At si Jonas ay nagpapakasasa dito. Itinaas niya ang kanyang tsopang champagne ng mataas at idineklara, "Ngayong gabi ay iniwan ko ang nakaraan, tagumpay lamang ang naghihintay sa akin." Ngunit ang totoo ay hindi inanyayahan ni Jonas si Elena para lamang ipagmalaki ang kanyang bagong buhay. Gusto niyang ang palabas. Gusto niyang patunayan na habang siya ay lumilipat ng mataas, siya ay lumubog. Gusto niyang magsilbing buhay na paalala ang kanyang presensya eneha kanyang superioridad. Ang ilang bisita na may kaalaman sa mapait na annulment ay nagtawanan sa ideya ni Elena na darating na nakasuot ng segunda manong damit. Marahil ay mukhang marupok, pagod at wasak. Sigurado akong pupunta siya upang humingi, bulong ni Jonas ng hapong iyon, at tatawanan natin siya lahat. Lumakas ang orkestra habang inihahanda ang seremonya. Handa na ang officiating minister. Ang ma-floral arrangement ay nagpabango sa hangin at ang bulwagan ay punong pag-aabang. Gayunpaman sa ilalim ng glamour, isang tahimik na tensyon ang kumukulo. Lahat ay nagtatanong, darating ba si Elena? Sa tabi ngang malalaking pinto ngang pasukan, isang biglang katahimikan ang bumalot sa karamihan. Isang staff ang pumasok na nagmamadali, bumubulong ngang kung ano sa maitrada. Nanginig ang musika, lumiko ang mga ulo patungo sa ginintuang pinto, naghihintay, nagtatanong. Ngumiti si Jonas na may pang-asar. Kumbinsido na ang kanyang bitak ay malapit ng bumaksak. Lalong lumaki ang ngiti ni Vivian, nahahangat ng palabas. Yumuko ang mabisita, mausisa at sabik sa drama. Wala sa kanila ang nakakaalam na ang babaeng malapit ng tawirin ang mga pinto ay hindi ang wasak at kaawa-awang dating asawa na kanilang inaasahan. Siya ang bagyo na sisira sa kanilang perpektong ilusyon. Perpekto ni Jonas Sandoval, ang signing ng panlilinlang. Para sa mga bisita sa bulwagan ng Grand Hyatt Manila, tila siya ang perpektong nobyo, kaakit-akit, matagumpay, isang lalaking umakyat sa hagdan ng kayamanan at umangkin sa pinakamataas na premyo, isang bata at glamorosang asawa. Ngunit sa ilalim ng barong Tagalog at pinaksanayan ng ngiti ay isang lalaking ang ambisyon ay palaging pinapakain ng kalupitan. Ang daan ni Jonas sa tagumpay ay hindi lamang nilatagan ng hirap. Ito ay inukit sa mga pagtataksil, shortcut at mga pangako na hindi natupad. Nang pakasalan niya si Elena noon, halos mayroon lamang siyang maliit na sweldo at malalaking pangarap. Ang tahimik na debosyon ni Elena, ang kanyang pagiging handang magsakripisyo, ay nagbigay sa kanya ang katatagan. Ngunit sa sandaling lumipat ang kanyang karera, nagsimula na si Jonas na makita siya bilang isang pasanin. Nagreklamo siya sa simpleng hitsura nito, nilait na hindi ito nakakasabay sa mga asawa ang kanyang mayayamang kasamahan at minamalit ang bawat pagsisikap nitong panatilihin ang pamilya. Nang ibunyak ni Elena na nadadalang tao siyang kambal talo, tuluyang nahulog ang maskara ni Jonas sa halip na kagalakan na puno ang kanyang nga mata ng pagtatasa. Ang tatlong anak ay nangangahulugan ng mas maraming gastos, mas maraming responsibilidad, mas kaunting kalayaan upang habulin ang kayamanan at kasiyahan. Sinira mo ang buhay ko, sumigaw siya isang gabi. Isinara ang pinto habang umiyak ito sa sahig. Simula nun, lalong lumalayo ang kanyang pagdalaw sa bahay. Lalong nagiging kalokohan ang kanyang nga dahilan hanggang sa tuluyan niya itong pinatalsik.
Para sa kanya, si Elena ay isang kabanata lamang na gusto niyang burahin. Pumasok si Vivian Castro, ang nagniningning na kapalit. Si Vivian ay lahat ng hindi si Elena sa mata ni Jonas. Siya ay bata, glamorosa at nagmula sa isang mayayamang sirkulo. Para sa publiko, siya ay isang umusbong na modelo, madalas na kinukunan ng larawan sa mga fashion event na may champagne sa kamay. Ngunit sa likod ng makeup at designer gown ay isang babae na kasing kalkulado ni Jonas. Nakita niya rito hindi pag-ibig, kundi pagkakataon. Kay Jonas, masisiguro niya ang lifestyle na hinahangat niya. Ang madiamante, ang mayate, ang maparty sa mamansyon. Si Vivian ang nagtulak sa kanya na ipagmalaki ang kanyang bagong buhay. Siya ang nang-asar sa tuwing binabanggit si Elena. Imbitahan mo siya, bulong niya nang magsimula ang makaplano sa kasal. Hayaan siyang makita ang nawala sa kanya. Hayaan nilang makitang lahat ang napanalunan mo. Ang kanilang kalupitan ay hindi lamang para patunayan na sila ay nakahihigit, ito ay para durugin ang anumang banta sa kanyang bagong posisyon bilang ginang Sandoval. Magkasama, si Jonas at Vivian ay isang perpektong bagyongang pagmamataas at kasakiman. Pinakain nila ang pagmamayabang ng bawat isa, bulag sa mga bulong sa kanilang paligid. Ang ilang mabisita ay humahanga sa kanilang katapangan. Ang iba ay umiiling, nararamdaman ang sakuna. Ngunit wala silang pakialam ni Jonas ni Vivian. Naniniwala silang hindi sila matitinag, higit sa pagatol, itinadana para sa isang buhay ngang walang katapusang indulgensya. Habang ipinaparada ni Jonas si Vivian sa bulwagan, ang kanyang tawa ay tila walang laman, ngunit ang kanyang pagmamataas ay lumalaki sa bawat inggit na tingin. Nasisiyahan siya sa ideya ni Elena na papasok na maputla at marupo, na kinukumpirma sa mundo na siya ay umangat. Niyakap ni Vivian ang kanyang braso, ang kanyang brilyante na pulsaras ay kumukuha ng liwanag. Ang kanyang mata ay naniningning na may malupit na pag-aasam. Naisip nilang naisulat na nila ang perpektong drama. Si Elena bilang isang trahedya, si Jonas bilang ang matagumpay na nobyo, si Vivian bilang ang nakasisilaw na premyo. Ngunit ang kwento na sinubukan nilang isulat ay malapit ng gumuho. Dahil ang babaeng itinapon nilang mahina ay nagbago. At ang imperyo na kanilang ipinagmamalaki ay binuo sa buhangin, naghihintay na tangayin ng alon. At nang gabing iyon, dumating na ang alon. Ang plano upang ipahiya si Elena ay hindi lamang nagmula sa pagmamataas ni Jonas. Ito ay maingat na idinisenyo. Binulungan sa mga pag-usap sa hating gabi sa pagitan niya at ni Vivian. Habang inaayos ng mga florista ang rosas at sinasanay ng mga organizer ang oras ng seremonya, nagplano ng kalupitan si Jonas at Vivian sa likod ng saradong pinto. Sigurado ka bang darating siya? Tanong ni Vivian isang hapon habang nagpapahinga sila sa kanilang penthouse suite. Uminom siyang champagne, kumikinang ang kanyang diamante na singsing sa ilalim ng ilaw ng siyudad. Darating siya, sagot ni Jonas ng may kumpiyansa. Masyadong mapagmataas si Elena upang balewalain ang imbitasyon at kahit na ayaw niya, susunugin siya ng kuryosidad. Gusto niyang makita ako, gusto niyang makita ang nawala sa kanya. Ngumiti si Vivian ng may malisya. Perpekto, dahil sa sandaling tawirin niya ang mapintuan na iyon, malalaman niya na hindi siya nabibilang dito at malalaman din ng lahat. Inilarawan nila ang sandali sa kanilang maisip. Naisip ni Jonas si Elena na papasok na nakasiksik, nakasuot ng isang lumang damit, marahil ay hawa ang isang bag na binili sa isang discount store. Nakita niya itong nakatayo ng awkward sa gilid ng bulwagan habang kinukunan ng mga photographer. Ang kanyang mga larawan kasama si Vivian sa kanyang nakasisilaw na damit. Ito ay magiging perpekto, isang tahimik na paghahambing na maglalarawan kay Elena bilang kawawa at si Vivian bilang ang nagwagi. Ngunit mas gusto ni Vivian ang higit pa sa isang simpleng paghahambing. Gusto niya ang pagkasira. Siguraduhin natin na mapansin siya na press, mungkahi niya. Sasabihin ko sa mga photographer kung saan titingin. Ngumiti tayo sa mga kamera na kasama siya. Di nakikita sa ating tabi. Magmumukha siyang multo ngang iyong nakaraan na gumagala sa iyong tagumpay. Gustong-gusto ni Jonas ang ideya at pagkatapos ng mapanata, magbibigay akong tos, dagdag niya, isang bagay na banayad, isang bagay na nagpapasalamat, sa lahat ng sumuporta sa akin ng hindi kaya ng iba. Malalaman ng lahat na siya ang tinutukoy ko. Magtatawanan sila sa likod ng kanilang matsopa ng champagne at siya ay guguho. Lalong lumalim ang kanilang kalupitan sa bawat salita. Nagtawanan si Vivian habang inilalarawan ang maluha ni Elena. Ngumiti si Jonas.
Lasap na lasap ang ideyang kanyang dating asawa na lilit sa ilalim ng bigat ng kanilang pinahandaang tagumpay. Para sa kanila, ang kasal ay hindi tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa kapangyarihan, tungkol sa pagpapatunay na sila ang nagwagi at si Elena ang natalo. Maging ang arrangement ng upuan ay nagpapakita ng kanilang malisya. Inutusan ni Jonas ang organizer na magiwan ng isang bakanteng upuan malapit sa likod kung sakalit lumitaw ang dating asawa. Sinabi niya sa catering staff na ilista rin ito. Si Vivian, na may masamang kinang sa kanyang mga mata, ay siniguro na ang mesa na pinakamalapit sa upuan na iyon ay puno ng socialite na sabik sa tsismis na hindi mag-aatubiling magpakalat ng mga bulong. Pagsapit ng umaga ng kasal, handa na ang plano. Tumayo si Jonas sa harap ng salamin, inaayos ang kanyang cufflinks, ngumingiti sa kanyang refleksyon. Ngayong gabi, sabi niya sa sarili, tuluyan ko siyang buburahin. Si Vivian, habang isinusuot ang kanyang damit, ay bumulong, at ngayong gabi ako ang magiging tanging ginang Sandoval na maalala ng sinuman. Wala sa kanila ang nag-akala na ang kanilang entablado, na pinakintap ng ginto at champagne, ay malapit ng gumuhos sa ilalim ng bigat ng katotohanan. Dahil si Elena ay hindi papasok sa kanilang bitag bilang ang wasak na babae na kanilang inaasahan. Papasok siya na may lakas na hindi nila kailanman nakita at kasama ang mga kaalyadong sapat na makapangyarihan upang gawing kanilang tuluyang pagbagsa ang kanilang malupit na plano. Ang bitag na inilatag nila para kay Elena ay malapit ng bumagsak, ngunit hindi sa kanya kundi sa kanila. Kinagabihan bago ang kasal ni Jonas, nakaupo si Elena sa gilid ng isang lumang sofa sa kanyang maliit na apartment, hawa ang kanyang ulo. Bahagya ang ilaw ng isang solong ilawan, na ang kukurap-kurap na bombilya ay nagbibigay ng mahabang anino sa nagbabalat na wallpaper. Sa paligid niya, nakakalat ang mga laruan sa sahig, kalahating walang laman na mga boteng gatas sa lababo at ang mahinang iyak ng kanyang kambaltalo ay naririnig mula sa silid tulugan. Dahan-dahan siyang umuugoy. Ang pagod ay mabigat sa kanyang buto. Hindi naging madali ang buhay simula nang palayasin siya ni Jonas. Nahirapan siyang mamuhay. Pinagsasama-sama ang mga part-time job para lang may makain. Naglilinis siyang opisina sa gabi, naglalaba sa labanderya sa araw, at nag-aalaga na mga anak na kapitbahay kung kaya niya. Nabita ang kanyang kamay dahil sa mga kemikal sa paglilinis. Masakit ang kanyang likod dahil sa mahabang shifts at nangangati ang kanyang mamata dahil sa magabing walang tulog. Tila sabik ang mundo na ipaalala sa kanya ang kanyang kabiguan. Ang madating kaibigan ay umiwas sa kanyang tawag, bumubulong na siya ay nag-asawa ng higit sa kanyang estado at nakuha niya ang kanyang nararapat. Pinagmamasdan nga estranghero ang kanyang tiyan at pagkatapos ay ang kanyang stroller nang may pahuhusga sa kanilang mamata. 3 anak, walang asawa, walang pera, maging sa tindahan ay nararamdaman niya ang kirot ng awa kapag gumagamit siya ng ayuda para bumili ng gatas ng sanggol. Nang gabing iyon, habang kinukumutan niya ang kanyang anak sa kama, hindi niya mapigilan ang maluha na dumadaloy sa kanyang pisngi. Ipinapangako ko sa inyo, maanak ko, bulong niya habang inaalis ang malambot na buhok mula sa kanilang Hindi ko hahayaang lumaki kayo na iniisip na hindi kayo mahal. Kahit na kailangan kong masira, hinding-hindi ko hahayaang maramdaman ninyong iniwan kayo. Ngunit sa loob, siya ay nasisira. Ang imbitasyon sa kasal ni Jonas ay nakalagay sa mesa sa kusina. Ang gintong gilid nito ay kumikinang na may pangaasar sa ilalim ng mahinang ilaw. Halos itapon niya ito ng araw na dumating. Ngunit naroon iyon isang malupit na paalala na habang siya ay nagpupumilit na mabuhay, si Jonas ay nabubuhay sa karangyaan. Nagdiriwang na may chandelier at champagne. Alam niya na ang imbitasyon ay hindi dahil sa paggalang, kundi dahil sa kalupitan. Gusto niya itong naroon. Gusto niya itong mapahiya. Idiniin niya ang card sa kanyang dibdib at humikbi. Nahatisa, pagitan, nega, galit at desperasyon. Isang bahagi niya ang gustong sunugin iyon, ipagkait ang kasiyahan, ngunit isang bahagi, mas malalim at mas malakas, ang bumulong sa kanya na hindi siya maring tumakas magpakailanman. Masyado siyang matagal na nagtatago. Masyado siyang matagal na nakakulong sa pahuhusga ng mundo. Marahil oras na upang harapin ito, gaano man kasakit. Gayunpaman, pinipigilan siyang takot. Naisip niya ang paglalakad papunta sa bulwagan na iyon na nakasuot ng kanyang simpleng damit, hawak ang kanyang anak, lahat ng mata ay humahatol sa kanya,
Bawat tawa ay tumutusok sa kanya na parang kutsilyo. Naisip niya ang mapangasar na ngiti ni Jonas, ang malupit na ngiti ni Vivian, ang bisita na bumubulong, ayan ang mahirap na dating asawa. Tingnan kung gaano siya bumaksak, sumasakit ang kanyang puso sa kahihiyan, hindi siya sigurado kung makakaya ni Jaijon. Nang gabing iyon, habang bumubuhos ang ulan sa kanyang bintana, yumakap si Elena sa sofa at hinayaan ang bigat ng kanyang buhay na durugin siya. Umiyak siya hanggang sa sumakit ang kanyang lalamunan, hanggang sa dalhin siya ng pagod sa isang hindi mapakali na pagtulog. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang mukha ni Jonas na nangaasar, sinasabing wala siya. Nakita niya si Vivian na nagtatawanan, na puno ng alahas, at nakita niya ang kanyang sarili na mag-isa wasak di nakikita. Hindi pa alam ni Elena, ngunit ang bagyo na nararamdaman niya sa loob ay ang parehong apoy na malapit nang magdala sa kanya sa bulwagan. Hindi bilang biktima, kundi bilang isang puwersa na hindi kailanman mapapatahimik ni Jonas ni Vivian dahil ang pagbagsak ay hindi ang kanyang katapusan. Ito ang simula ng kanyang pag-angat. Bahagyang sumilip ang liwanag ng umaga sa manipis na kurtina ng apartment ni Elena. Inilalantad ang pagod na nakaukit sa kanyang mukha. Halos hindi siya nakatulog. Ang kanyang isip ay umiikot sa takot sa kahihiyan at ang tahimik na galit na naglalagablab sa kanyang dibdib. Gumalaw ang kanyang kambal talo sa kanilang manakuna. Maliliit na kamay na nakalahat. Nagpapaalala sa kanya ng tanging dahilan kung bakit siya nagpapatuloy. Yumuko siya upang halikan ang bawat isa. Bumubulong namga pangako na hindi niya sigurado kung matutupad niya. Isang katok sa pinto ang nagpagulat sa kanya. Nag-alinlangan siya, lalo pang hinikpitan ang kanyang lumang sweater. Bihira ang mga bisita. Nang buksan niya ang pinto, nanlamig siya. Sa pasilyo ay naroon si Antonio Hidalgo. Narinig na ni Elena ang tungkol sa kanya. Kilala siya na lahat sa siyudad. Siya ang misteryosong bilyonaryong investor na bihira lamang lumabas sa publiko maliban sa mga charity event. Matangkad, malapat ang balikat, na may mga matang nagdadala ng bigat ng napakaraming bagyo. Si Antonio ay isang iginagalang at kinatatakutang tao. Nakita niya ang pangalan nito sa mga pahayagan na naugnay sa makapangyarihang deal at donasyon sa mga ospital, ngunit hindi niya inakala na tatayo ito sa kanyang pinto. Elena Reyes, sabi niya sa kalmado at matatag na boses, sana ay hindi ako nakakaistorbo. Naguguluhan, tumango siya. Oh, ako nga. Ngunit bakit ka nandito? Tiningnan nito ang kanyang balikat patungo sa simpleng apartment ang mga laruan, ang kuna ang mga ebidensya ng kanyang pakikibaka. Sa isang sandali, humigpit ang kanyang panga, pagkatapos ay tiningnan niya ito sa mata. Dahil alam ko ang ginawa niya sa iyo at dahil nakita ko na ang kwentong ito noon, naniga si Elena. Lumalaki ang hinala. Kung ipinadala ka ni Jonas, hindi ako ipinadala ni Jonas. Matatak na putol ni Antonio. Nandito ako dahil nakita ko ang sarili kong ina na dumaan sa pinagdadaanan mo ngayon. Iniwan siya na aking ama para sa ibang babae nang siya ay may sakit. Namatay siyang mag-isa dahil sa kanser. Pagkalipas ng mga taon, ang aking asawa nanginig ang kanyang boses saglit lamang bago niya pilitin ang sarili na magpatuloy. Ang aking asawa ay nakipaglaban din sa kanser. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya, ngunit nawala pa rin siya. Alam ko kung ano ang makita ang isang taong mahal na naghihirap dahil sa kalupitan at pagtataksil at sumumpa ako na hindi ako mananatiling nakatayo at makikita ko itong muli. Huminga ng malalim si Elena. Ang tigas nga niyang boses ay hindi awa, ito ay sakit na malalim na inukit ng sarili niyang mapilat. Ayaw ko ngayong kawanggawa, bulong niya, nahihiya sa panginginig ng kanyang tono, umiling si Antonio. Ito ay hindi kawanggawa, ito ay hustisya. Naniniwala si Jonas na maari niyang ipagmalaki ang kanyang kalupitan ng walang kahihinatnan. Nagkakamali siya. Hindi mo kailangang harapin ito ng mag-isa, tiningnan niya ito. Ang kanyang puso ay nahahati sa pagitan ng hindi paniniwala at isang marupok na pag-asa na hindi niya pinayagan ang sarili na maramdaman sa loob ng maraming taon. Bakit isang lalaking tulad niya, na may lahat ng kanyang kayamanan at kapangyarihan, ang mag-alala sa kanya? Ngunit nang tingnan niya ang kanyang mata, hindi siya nakakita ng pahuhusga o pang-aasar, kundi pakilala, na parang ang kanyang sakit ay nagpakita ng kanyang sarili. Hindi ako makakapasok sa kasal na iyon, sabi ni Elena sa nangingini na boses. Hindi ganyan. Kapag gusto niyang ako ay gumuho, kung gayon, huwag kang pumasok bilang kanyang biktima, malumanay na sagot ni Antonio. Pumasok ka bilang ang babaeng minamaliit niya. Sisiguraduhin ko yon.
Ang pangako sa kanyang boses ay hindi matitinag. Sa unang pagkataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Elena ang pinakamaliit na kislap ng lakas na bumalik sa kanyang dibdib. Ang hindi pa niya naintindihan ay ang lalaking ito, na nasira dahil sa kanyang sariling pagkawala at muling binuo ng awa, ay malapit ng gawing larangan ng digmaan ang malupit na entablado ni Jonas para sa kanyang pagbagsak, at si Antonio Hidalgo ay hindi kailanman pumasok sa isang labanan na hindi niya kayang panalunin. Ang maaraw bago ang kasal ni Jonas ay lumabo para kay Elena sa pag-aalaga ng kanyang kambaltalo at pakikipaglaban sa mga pagdududa na kumakalam sa kanyang dibdib. Nagtataka siya kung nagkamali siya sa pagkonsidera man lang sa alok ni Antonio. Sa tuwing titignan niya ang imbitasyon sa kanyang mesa, nararamdaman niya ang bigat ng kalupitan ni Jonas na pumipiga sa kanya. Gusto niya itong mapahiya, gusto niya itong masira. Ngunit si Antonio Hidalgo ay hindi isang lalaki na nagbibigay ng walang kabuluhang pangako. Kinagabihan kasal, isang itim at eleganteng limousine ang naghihintay sa labas kang kanyang apartment. Sumilip si Elena sa bintana ng may hindi paniniwala, yakap ang kanyang maanak ng mahigpit. Sumisilip ang mga kapitbahay mula sa kanilang mapinto, bumubulong ng nagulat. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi siya umalis ng bahay na may stroller at mga linyang ng pag-alala. Siya ay pumapasok sa isang bagay na pambihira. Elena, sabi ni Antonio habang inaalok ang kanyang kamay ng lumapit. Ngayon ay hindi tungkol sa kanya, ito ay tungkol sa iyo na bawiin ang iyong dignidad. Hayaan mo akong tulungan kang ipakita sa mundo kung sino ka talaga. Sa loob ng limousine, kumikinang ang mga upuan na gawa sa balat. Ang malambing na musika ay pumuno sa hangin at isang estilista ang naghihintay na may mahanger na punong damit. Napahalinghing si Elena. Masyado ito. Hindi ko kaya. Umiling si Antonio. Sapat na ang isinuko mo. Hayaan mo akong ibalik sa iyo ang isang bagay. Ginabayan siya nga estilista sa pagitan ng mga damit. Bawat isa ay mas kahanga-hanga kaysa sa nauna. Sa una, nagalinlangan si Elena, nanginginig ang kanyang madaliri habang hinahawakan ang mga seda at satin. Ngunit nang isuot niya ang isang malalim na sapphire blue na damit, tila nagbago ang silit. Niyakap ng tela ang kanyang figura, nililiwanag ang kulay ang kanyang mata at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi niya nakita ang isang pagot na ina sa salamin. Nakita niya ang isang babaeng muling isinilang. Ang kanyang anak, nakasuot ng maliliit na barong Tagalog at magkakaparehong damit, ay pumalakpak ng may inosenteng kagalakan. Mama, parang prinsesa ka, sigaw ngang sa mga bata, ang kanyang boses ay puro ngang pagmamalaki. Lumitaw ang mga luha sa mata ni Elena habang yakap niya ang ito. Nakita lamang nila siya na nakasuot ng lumang damit at pagod ng ngiti. Nang gabing iyon nakita nila ang kanyang lakas na kumikinang. Binurangang makeup ang mga anino na magagabing walang tulog. Malambot na kulot ang umukit sa kanyang mukha. Isang pendant na diamante, tahimik na regalo ni Antonio, ang nakasabit sa kanyang lik na kumukuhang liwanag. Hawak niya ito ng kinakabahan, ngunit sinabi lamang nito, isipin mo itong iyong baluti. Habang ang limousine ay patungo sa Grand Hyatt Manila, nanginginig ang manerbiyos ni Elena. Naisip niya ang mapangasar na ngiti ni Jonas, ang tawa ni Vivian, ang mabulong ng karamihan. Basang-basang ang takot ang kanyang mapalat. Napansin iyon ni Antonio. Alam mo ba kung ano ang nagpapalakas sa isang bagyo? Tanong ni Elena ng mahina. Tiningnan siya nito ng naguguluhan. Hindi ito humihingi ng permiso, dumarating lang ito. Ngayong gabi ikaw ang bagyo na iyon. Huminga siya ng malalim, isang nanginginig na tawa ang lumabas sa kanyang ngalabi. Sa loob ng maraming taon siya ay nakakulong, nagtatago, sinusubukang mabuhay. Ngunit nang gabing iyon, hindi siya magtatago. Nang gabing iyon ay papasok siya sa bulwagan hindi bilang ang inabandonang dating asawa ni Jonas, kundi bilang ang babae na hindi niya kailanman nakilala ng toto. Ang limousine ay bumagal sa harap ng nailaw na pasukan ng hotel. Nakukumpulan ang mga photographer sa labas. Ang kanilang mga kamera ay kumikinang sa bawat bisita na dumating. Sa sandaling bumukas ang mga pinto, napahalinghing ang karamihan. Bumaba si Elena na nagniningning kasama ang kanyang anak na sumusunod sa kanya na parang ma-royal hair. Si Antonio sa kanyang tabi ay nagpapalabas ng tahimik na kapangyarihan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon hindi siya pinagtatawanan ng mundo. Siya ay namangha. At sa loob, ang perpektong entablado ni Jonas ay malapit ng maging kanyang pinakamalaking kahihiyan. Ang Grand Hyatt Manila ay kumikinang na parang kaharian nginto. Nang gabing iyon ang mga bisita ay umikot sa ballroom na nakasuot ng madamit at barong Tagalog. Ang kanilang matawa ay umaling-aungaw.
sa ilalim mga chandelier na punong kristal. Ang string quartet ay tumutug ng isang maselan na melodiya habang ang champagne ay dumadaloy na parang tubig para sa mga elite na naktipon doon. Ang gabi ay isang showcase ng yaman at kapangyarihan, ngunit sa loob ng ilang minuto ito ay magiging isang bagay na mas hindi malilimutan. Dahan-dahang bumukas ang magintong pinto ng pasukan, halos seremonyal, at ang unang tuno na pumutol sa musika ay ang kolektibong pahinga ng karamihan. Sa labas, isang itim at eleganteng limusin ang huminto. Ang pinakintap na katawan nito ay sumasalamin sa mga spotlight at ang mga flash ng kamera. Sumiksik ang mga photographer sa harap, ang kanilang masigaw ay lumalakas sa ibabaw ng musika. Sino iyon? Sino ang dumating ngayon? At pagkatapos ay bumaba siya, si Elena Reyes. Hindi na siya ang pagod na ina na tahimik na nabuhay. Hindi na siya ang inabandonang dating asawa na inakala ni Jonas na siya ay mananatili magpakailanman. Nang gabing iyon siya ay isang paningin. Ang kanyang sapphire blue na damit ay kumikinang sa bawat hakbang. Ang kanyang buhok ay malambot na nakakukulot at ang kanyang pendant na diamante ay kumukuha ng liwanag na parang isang koronang hiyas. Tuwid ang kanyang likod, nakataas ang kanyang baba. Kalmado ngunit matapang ang kanyang mamata. Siya ay gumagalaw na may pagiging elegante ngang isang reyna na wala ng kinatatakutan. Lumakas ang mabulong. Nakita mo ba siya, ang ex ni Jonas? Ang ganda niya. Akala ko nahihirapan siya ngunit hindi nag-iisa si Elena. Sa kanyang tabi ay naglakad si Antonio Hidalgo, ang enigmatic na bilyonaryo, na ang presensya lamang ay kayang patahimikin ang isang silid. Ang kanyang madilim na trajea ay perpektong tinahi. Ang kanyang kamay ay malumanay ngunit protektibong nakapatong sa likod ni Elena. Ang larawan niya na sinasamahan siya ay nagpadala ng shockwave sa buong bulwagan. Yumuko ang mabisita upang bumulong ng frantically. Bakit siya kasama niya? Hindi kailanman sinasama ni Antonio ang sinuman sa mga kaganapang ito. Ano ang ibig sabihin nito? At pagkatapos ang huling suntok, tatlong malilit na figura ang lumabas mula sa limousine, ang kambal talo ni Elena, nakasuot ng malilit na barong Tagalog at isang kumikinang na damit. Ang kanilang malalaking mata ay nagpapakita en inosensya at pagmamalaki. Niyakap nila ang kamay en kanilang ina. Hindi alam ang kaguluhan na sanhiin kanilang presensya. Ang mabulong ay naging nakabibinging katahimikan. Ang mabulong ay sumisipol sa bulwagan na parang apoy. Maanak niya iyon. Kamukha sila ni Jonas. Diyos ko, iniwan niya ang iyon. Sa loob ng bulwagan, ang kumpiyansang ngiti ni Jonas ay nagyelo sa kanyang mga labi. Bahagyang nanginig ang kanyang tsopang champagne sa kanyang kamay. Sa loob ng maraming linggo ay ipinagmalaki niya ang kahihiyan na idudulot ni Elena sa sarili nito kung maglalakas loob itong lumitaw. Ngunit nang makita niya itong lumusot sa bulwagan na may bilyonaryo sa kanyang tabi at tatlong buhay na paalala ng kanyang pagtataksil na sumusunod sa kanya sa likod, ang kahihiyan ay sa kanya. Tumigas ang mukha ni Vivian. Ang kanyang pininturahan na ngiti ay nabita sa mga gilid. Mahigpit niyang hinawakan ang braso ni Jonas. Ang kanyang makuko ay kumakapit sa kanyang manggas. Anong ginagawa niya rito? At kasama niya, nanginig ang orkestra. Nawawalan ng nota habang ang lahat na musikero ay bumaling sa pasukan. Ang bulwagan, sandali bago napuno ng tawanan at pagmamataas, ay naging isang entablado ng suspense. Lahat ng tingin ay sumunod kay Elena habang siya ay tumuntong sa pinakintab na marmol na sahig. Ang kanyang matakong ay umaalingaw sa ritmo ng bilis ng puso sa kanyang paligid. Hindi nagmadali si Elena, hindi siya kumibo, gumalaw siya ng may matatak na kumpiyansa, ang kanyang tingin ay nakatutok sa harap. Binabalewala ang magabulong, binabalewala ang maputlang mukha ni Jonas. Hindi siya naroon upang maging kanyang biktima, siya ay naroon upang bawin ang kanyang dignidad. At nang sumara ang mapinto sa likod niya, pinatunayan ang katahimikan, isang katotohanan ang naging malinaw sa lahat sa nakasisilaw na bulwagan na iyon. Ang babaeng inaasahan nilang kahahabagan ay dumating bilang ang tanging maibigan nila. Ang katahimikan sa bulwagan ay kumalat na parang basag na salamin. Nakatayo si Elena ng tuwid sa kanyang sapphire blue na damit, si Antonio sa kanyang tabi, ang kambal talo ay nakakapit sa kanyang mga kamay. Lumakas ang mga bulong, isang bagyong kuryosidad at iskandalo. Naramdaman ni Jonas na ang lahat ng mata ay lumayo sa kanya at kay Vivian patungo sa babaeng, inaasahan niyang ililibing sa kahihiyan. Naapoy ang galit sa kanyang dibdib. Hindi ito ang eksena na kanyang pinlano. Dapat ay mukha itong maliit, mahina, desperado.
Sa halip ninakaw niya ang spotlight. Hiniling kanyang pagmamataas ang aksyon. Lumapit siya, pilit na ngumingiti. Itinaas ang kanyang tsopangang champagne. Aba, sabi niya, ang kanyang boses ay umalinggaw-ngaw sa marmol na sahig. Tingnan ninyo kung sino ang nagpasyang magpakita. Ang dating asawa ko. Nakakatouch naman. Gumalaw ang karamihan ng hindi comfortable. Ang kanyang tono ay punong lason na nakabalat kayo bilang kagandahan. Mas mahigpit na hinawakan ni Vivian ang kanyang braso, ngumingiti, hinihikayat siya. Mas lumapit pa si Jonas, nililigiran si Elena na parang isang maninila. Sabihin mo sa akin, Elena, hiniram mo ba ang damit na iyan o baka binili ito ni Ginong Hidalgo para sa iyo? Siguro nakakapanibago, diba? Ang pumasok sa ganitong lugar pagkatapos mamuhay sa ano ba iyon? Isang sirang apartment. Lumabas ang matawa sa magagilit ng karamihan nag-alangan hindi sigurado. Mabilis na tumibo ang puso ni Elena sa kanyang dibdib, ngunit tumanggi siyang yumuko. Ibinuka niya ang kanyang bibig upang sumagot, ngunit pinigilan siyang matata na kamay ni Antonio sa kanyang likod. Ang kanyang kalmadong presensya ay nagsasabi sa kanya, hindi pa tapos si Jonas. Yumuko siya ng mas malapit, mas matalas na ngayon ang kanyang boses. Dala pa ang mabata. Diyos ko, Elena, dahil ba sa awa? O umaasa ka bang mayroong sinuman dito ang maawa at susulatan kang seke? Isang alon ng pahinga ang kumalat sa mga bisita. Malalim na tumama ang kalupitan ng kanyang masalita na umaalingaw-ngaw sa bulwagan. Mahigpit na kumapit ang kambal talo kay Elena. Nararamdaman ang tensyon. Sa isang sandali naramdaman ni Elena ang pagbangon ng lumang kahihiyan, ang pamilyar na kirot ng pang-asar nito. Ngunit pagkatapos ay nakita niya ang mamata ni Antonio, matatag, hindi matitinag, at naalaala niya na hindi siya nag-isa bago siya makapagsalita. Lumakad si Antonio sa harap. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit dala ang bigat ng isang autoridad na nagpatahimik sa buong silid. Nagsasalita kang awa, Ginong Sandoval, sabi niya, ang kanyang tingin ay hindi matitinag. Ngunit ang nakikita ko sa harapan ko ay hindi isang babaeng karapat-dapat sa awa. Nakikita ko ang isang babaeng nakayanan ang higit pa sa kaya mong kayanin at ginawa niya iyon ng may dignidad. Nanginig ang ngiti ni Jonas, ngunit pilit niyang tinawanan. At sino ka para magbigay sa aking aral? Sumimangot ang malabi ni Antonio sa isang malamig na ngiti. Ako ang lalaking nasa kanyang tabi nang pilin mong umalis. Ako ang lalaking nakakakita ng kanyang halaga habang itinapon mo siya. At ako ang lalaking magsisiguro na malalaman ng mundo ang katotohanan tungkol sa uring asawa mo. Sumabog ang silit sa mga bulong. Namutla si Vivian. Nararamdaman ang pagbabago. Ang maskara ni Jonas ay nabita. Kumikinang ang galit sa kanyang mukha. Ito ang kasal ko, sigaw niya. Hindi ka nabibilang dito. Sa wakas ay lumakat si Elena. Ang kanyang boses ay matatag at malinaw. Hindi Jonas, nakakamali ka. Mas nabibilang ako dito kaysa sa iniisip mo. Dahil habang ipinagdiriwang mo ang iyong bagong buhay, hindi mo kailanman mabubura ako o ang nga anak na iniwan mo. Kami ang buhay na patunay ng lalaking tunay mong pagkatao. Napuno ang pahinga ang silit. Lumiko ang nga bisita. Ang kanilang nga mata ay matalas na ngayon sa pahuhusga. Ibinuka ni Jonas ang kanyang bibig upang sumagot, ngunit walang lumabas na salita. Sa unang pagkakataon, siya ang natigilan, at sa katahimikan na iyon, ang kanyang maingat na itinayong imperyo nga mga kasinungalingan ay nagsimulang gumuho. Ang bulwagan ay umalingaw-naw sa mga hindi mapakali na bulong, ang hangin ay makapal sa tensyon. Ang salita ni Elena ay tumama na parang kidlat, ngunit si Antonio ang nakokomando ng bagyo. Nakatayo ng tuwid, ang kanyang presensya ay nagpapalabas ng tahimik na autoridad. Lahat ng tingin ay nakatutok sa kanya, humigpit ang panga ni Jonas. Tama na, sigaw niya, nanginginig ang boses sa galit. Matatapos na ang sirkong ito. Security. Ngunit itinaas ni Antonio ang isang kamay. Pinatahimik siya ng walang hirap. Bago mo subukang palayasin siya, Ginong Sandoval, kalmado niyang sabi, siguro dapat mong alalahanin kung ano ang dinala ko ngayong gabi. Gumalaw ang karamihan, ang kuryosidad ay nagliliyab na parang apoy. Ibinukatkat ng mabisita ang kanilang league, sabik sa drama, maging ang orkestra ay tumahimik. Ang maarko ay nagyelo sa ere, pilit na tumawa si Jonas. At ano ba talaga ang dinala mo? Awa? Walang kabuluhang nga talumpati? Ito ang gabi ko, Hidalgo, hindi sa iyo. Lalong tumalim ang tingin ni Antonio. Ang kanyang tono ay matatag, ngunit nakamamatay. Ang mayroon ako,
Sabi niya habang inilalagay ang kanyang kamay sa bulsa ang kanyang jacket, ay ang katotohanan. Inilabas niya ang isang manipis na itim na folder at inilagay ito sa pinakamalapit na mesa. Lalong lumalim ang katahimikan sa silid. Nang kalmado niyang buksan ito, napakita ang mga dokumentong mayos na nakatumpok. Ito, inanunsyo ni Antonio, ang kanyang boses ay umaaling-aungaw sa bulwagan, ay maga-record ng pananalapi. Ma-record na nagpapatunay na si Jonas Sandoval ay nagnanakaw ng pondo mula sa kanyang kumpanya sa loob ng mahigit 2 taon. Sumabog ang mapahinga, umalingaw-ngaw ang atasa sa marmol habang ang bisita ay nagpalitan ng tingin ng gulat. Ang ilan ay kinuha ang kanilang matelepono, nagpapadala ng mensahe na sabik sa iskandalo. Nawalan ng kulay ang mukha ni Jonas. Mga kasinungalingan, sigaw niya, iyan ay gawa-gawa. Sinusubukan niya akong siraan. Ngunit si Antonio ay hindi natinag, hindi gawa-gawa. Beripikado. Mabang transfer na inilihis sa pamamagitan ng offshore accounts, makumpanyang shell na nagtatago ng mapakalugi at ninakaw na pondo na inilihis sa iyong personal na lifestyle. Magabakasyon, kotse, majingang kasal na ito. Huminto siya, ang kanyang namata ay nakatutok sa mga mata ni Jonas. Inimbitahan mo siya dito para ipahiya. Sa halip, inimbitahan mo siya upang saksihan ang iyong pagbagsak. Mahigpit na hinawakan ni Vivian ang braso ni Jonas. Ang takot ay kumikinang sa kanyang nga mata. Jonas, totuba, bulong niya. Siyempre hindi. Sigaw niya habang nilalayo ang sarili mula sa kanya. Nagpapakitang gilas lang siya. Yumuko si Antonio. Ang kanyang boses ay pinuputol ang kaguluhan. Nagpapakitang gilas. Kung gayon, sabihin mo sa akin, Jonas, bakit mayroon akong maliham na nilagdaan mo at ng iyong accountant? Bakit mayroon akong ma-recording ng iyong matawag na nagpapahintulot sa matransfer na ito? Muling sumabo ang silit sa mga bulong. Gumalaw ng hindi mapakali ang mga investor. Tumitigas ang kanilang mga ekspresyon. Lumabas ng tahimik ang mga politiko. Sabik na lumayo. Maging ang pinakamalapit na kaibigan ni Jonas ay umiwas ng tingin. Ayaw madungisan ng asosasyon. Nanatiling tahimik si Elena. Mabilis na tumibok ang kanyang puso. Sa loob ng maraming taon, pinangarap niya na harapin ni Jonas ang makahihinatnan, na makita ngang mundo sa wakas ang kalupitan na kanyang tinis. At ngayon, sa nakasisilaw na bulwagan na ito, ang hustisya ay nagaganap sa kanyang harapan. Ganap na nabasag ang maskara ni Jonas. Tumulo ang pawis sa kanyang no, ang kanyang boses ay tumataas sa desperasyon. Ito ay isang setup. Sinusubukan niya akong sirain. Kilala akong lahat. Binuo ko ang aking imperyo sa pamamagitan ng hirap, ngunit wala nang naniniwala sa kanya. Ang kanyang boses, na dati ay dominante, ay tuno na walang laman, desperado, kaawa-awa. Tumayo si Antonio ng tuwid. Isinara ang folder ng may tahimik na katiyakan. Ang hirap ay hindi nagiiwan ng milyon-milyong ninakaw na pera. Ginoong Sandoval, ang iyong imperyo ay binuo sa makasinungalingan at ngayong gabi, magtatapos ang makasinungalingang iyon. Sa isang sandali, natahimik ang bulwagan, ang bigat ng katotohanan ay pumipiga na parang martilyo. Pagkatapos, isang bisita malapit sa harapan ang bumulong ng sapat na malakas para marinig ng iba. Tapos na siya, at ganyan nagbago ang tide. Ang lalaking nagplano ang isang gabi ng kahihiyan para sa kanyang dating asawa ay nabunyag, nanginginig. Ang kanyang imperyo ay gumuho sa harap ng taong gusto niyang mapabilip. At alam ngang lahat sa nakasisilaw na bulwagan na iyon, hindi na sila nanonood ng isang kasal, nanonood sila ng isang pagbagsak. Umikot ang silid sa kaguluhan. Ang mabulong ay naging akusasyon, ang matingin na dating hinahanggaan, ngayon ay matalas sa pagkasuklam. Si Jonas Sandoval, na ilang minuto bago ay nasa tuktok ng kanyang sariling itinayong imperyo, ay gumuho sa harap ng publiko na gusto niyang mapahanga. At sa kanyang tabi, si Vivian Castro, ang kanyang nakasisilaw na kasintahan, ay naramdaman na ang kanyang perpektong mundo ay nagsisimulang bumagsak. Sa una, siya ay nanatili na nakatitig. Hawak ang kanyang braso na parang ang kanyang lakas ay kaya pa rin siyang protektahan. Ngunit nang mas lumalim ang salita ni Antonio at ang madokumento ay kumalat na parang apoy sa mamausisa na kamay, ang katotohanan ay naging hindi matatanggihan. Ang imperyo na inakala niyang papakasalan ay hindi higit sa ninakaw na kayamanan. Isang bahay ng gabaraha na nanginginig sa hangin
Lumiwanag ang kanyang hawak, naglipat-lipat ang kanyang mamata mula bisita patungo sa bisita, binabasa ang kanilang pahatol, ang kanilang pahamak. Mas masakit ang mabulong kaysa sa kutsilyo. Sigurado akong alam niya, Koltiga. Pinili niya siya para sa pra niya at ngayon wala nang natira. Umikot ang sikmura ni Vivian. Hindi ito ang buhay na pinagkasunduan niya. Hindi niya ipinagpalit ang kanyang kabataan at ambisyon upang maging sa tabingang isang lalaking nalugi. Naisip niya ang mga yate, mga cover ng magazine, mga charity gala, at mga hinaharap na puno en diamante. Hindi mga pagdinig sa pagkabangkarote o pagbisita sa bilangguan. Sumigaw si Jonas sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Ang takot ay bumibitak sa kanyang pinakinis na boses. Sabihin mo sa akin na hindi totoo. Sabihin mo sa akin na nagsisinungaling siya. Ang mukha ni Jonas ay bumaluktot. Ang desperasyon ay kumakain sa kanya. Siyempre hindi totoo. Huwag kang makinig sa kanya. Ngunit nakita na niya ang pawis sa kanyang ang panginginih ng kanyang kamay, ang kawalan sa kanyang mata. Nakita na niya ang malalaking nagpapangahas noon at alam niya ang pagkakaiba sa pagitan ng kumpiyansa at pagbagsak. Mabilis na umatras si Vivian. Ang kanyang mata kong ay umaalinggaw sa marmol. Sinundan na mga pahinga ang kanyang paggalaw. Lumingon ang ulo ni Jonas sa kanya. Anong ginagawa mo? Hindi ako lulubok kasama mo. Sigaw niya. Mas malakas na ngayon ang kanyang boses. Nanginginig, ngunit sapat na malinaw para marinig ng lahat. Hindi ako pumirma para pakasalan ang isang kriminal. Sumabog ang karamihan, ang ilan ay nagulat, ang iba ay nagpakita ng mapanuyang kasiyahan. Sa unang pagkakataon ng gabing iyon hindi si Elena ni Antonio ang nagpahiya kay Jonas. Ito ay ang babaeng pinili niya kaysa sa kanyang asawa. Vivian, sigaw ni Jonas, nabibitak ang kanyang boses. Huwag kang maglakas loob na lumayo sa akin. Akala mo ba mabubuhay ka nang wala ako? Wala ka ng kabuluhan nang wala ang pangalan ko. Ngunit tinanggal na ni Vivian ang diamante na singsing mula sa kanyang daliri. Itinaas niya ito para makita ng lahat. Ang kanyang mukha ay malamig at malayo. Ang pangalan mo ay wala ng halaga. At sa sinabi niya ay ibinagsak niya ang singsing sa marmol na sahig. Ang tunog ay umalingaw ng malakas. Bumabalik sa nakabibinging katahimikan. Sumugot si Jonas sa kanya. Ang mukha ay pula sa galit. Walang utang na loob. Ngunit ang security na nakadama ng pagbabago sa silid ay humarang sa pagitan nila. Lumiko si Vivian. Ang kanyang damit ay sumasabay sa kanyang likuran. Ang mata kong ay umaalingaw-ngaw na parang putok ng baril habang galit siyang lumabas ng bulwagan. Sumunod ang mga photographer sa kanya. Ang mga flash ay kumukuha ang kanyang pagtataksil para sa mga headline ng kinabukasan. Nanatiling nakatayo si Jonas. Humihingal. Ang kanyang kasintahan ay nawala. Ang kanyang imperyo ay nabunyag. Ang kanyang dignidad ay nabasag sa harap ng daan-daang tao at nakita ni Elena ang lahat na mahigpit na nakakapit ang kanyang maanak sa kanyang makamay. Sa loob ng maraming taon ay dinala niya ang bigat ng kalupitan ni Jonas, ang kahihiyan ng pagiging inabandona. Ngunit ngayon, sa harap ng lahat, ang lalaking sumubok na burahin siya ay binubura mismo, piraso-piraso, at ang kutsilyong mas malalim na humiwa ay hindi hawa ni Elena ni Antonio. Hawa ito ng babaeng minsan ay inakala ni Jonas na magpupuno sa kanyang tagumpay. Ang bulwagan ay hindi kailanman naging tahimik. Halos mawala na ang mayapa ni Vivian nang muling bumalik ang lahat ng tingin kay Jonas at pagkatapos kay Elena. Nakatayo siya ng tuwid sa kanyang sapphire blue na damit. Ang kambaltalo ay nakadikit sa kanyang tagiliran. Naghihintay ang karamihan, pigil ang hininga, nararamdaman na hindi patapos ang bagyo. Sinubukan ni Jonas na bawiin ang kontrol. Inayos niya ang kanyang barong Tagalog, pilit na tumawa ng mapait. Mabobo kayo, bulong niya. Naniniwala kayo sa mga kasinungalingang ito. Wala ito kundi inggit. Inggit ng isang mapait na dating asawa at ng isang mayamang walang ginagawa. Huwag ninyong kalimutan na wala siya nang wala ako. Mahigpit na kumapit ang madaliri ni Elena sa mga kamay ng kanyang maanak. Sa loob ng maraming tao ng masalitang iyon ay lumason sa kanya. Wala kang kabuluhan nang wala ako. Umalingaw-ngaw sa kanyang ulo sa mga gabing walang tulog, sa kalungkutan na mga pagbisita sa ospital, sa walang katapusang oras ng pagtatrabaho sa mga hamat na trabaho upang pakainin ang kanyang masanggol. Ngunit ng gabing iyon, napapalibutan ng mga saksi, napagtanto niya na hindi na niya kinatatakutan ang kanyang masalita. Nang gabing iyon ay sasabihin niya ang kanyang katotohanan. Lumakat siya sa harap, nanginginig ang kanyang boses sa una, ngunit lumalakas sa bawat salita.
Sinasabi mo na wala ako nang wala ka, Jonas, ngunit ang totoo ay naging ako ang lahat ng wala ka. Isang bulong ang kumalat sa karamihan. Itinaas ni Elena ang kanyang baba, kumikinang ang kanyang mamata. Nang palayasin mo ako, buntis ako. Hindi ngang isang anak, kundi ngang 3 kambal talo. Huminto siya. Nilalapit ang kanyang maanak upang makitang lahat ng bisita ang kanilang mainosenteng mukha. Ito ang mag-anak mo, Jonas. Iniwan mo akong palakihin sila ng mag-isa. Umungol ang pahinga sa bulwagan. Isang babae malapit sa harapan ang naglagay ng kamay sa kanyang dibdib. Bumubulong, Diyos ko. Iniwan niya ang sarili niyang maanak. Nanginig ang boses ni Elena, ngunit nagpatuloy siya. Habang ikaw ay kumakain sa karangyaan, nagtatrabaho ako sa gabi na naglilinis ng opisina, naglalaba, nag-aalaga ng anak ng iba. Nabitak ang aking mga kamay dahil sa mga kemikal sa paglilinis. Masakit ang aking likod, pagod ang aking katawan, ngunit nagpatuloy ako. Hindi para sa akin, kundi para sa kanila. Yumuko siya sa kanyang anak, lumambot ang kanyang mata. Bawat luhang nilamon ko, bawat pagkain na nilaktawan ko, bawat gabing walang tulog, ay para hindi sila maramdaman na hindi mahal. Para hindi nila kaisipin na sila ay isang pagkakamali. Lumabo ang silid habang napunong luha ang kanyang mamata. Hinayaan niya itong dumaloy. Sinabi mo sa akin na sinira ko ang buhay mo, Jonas, ngunit ang mabatang ito ay hindi sumira sa akin. Sila ang naulitas sa akin. Binigyan nila akong dahilan upang bumangon kapag gusto mong ako ay masira. At ngayong gabi hindi ko na itatago ang kanilang mamukha. Hindi ko na itatago ang aking sakit dahil nararapat malaman ng mundo ang katotohanan. Hindi mo lang ako pinagtaksilan mo sila. Sumabog ang karamihan sa galit. Nakakapatong-patong ang maboses, nakakahiya. Paano niya iniwan ang kanyang sariling dugo? Pinalaki niya silang mag-isa habang siya ay nagpipiesta. Bumaluktot ang mukha ni Jonas. Ang pawis ay dumadaloy sa kanyang sentido. Nagsisinungaling siya, sigaw niya. Ang desperasyon ay bumabalik sa bawat salita. Ang mga batang iyon, paano mo nasabi na akin sila? Ngunit kahit habang nagsasalita siya, ang pagkakahawig ay hindi matatanggihan. Ang parehong matalim na panga, ang parehong madilim na mga mata, ang mabulong ay naging mabulong nga tiyakan. Wala nang nagdududa kay Elena. Lumapit si Antonio. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa balikat ni Elena. Ang kanyang boses ay matatag. Hindi mo kailangang patunayan ang anuman. Sinuman na may mga mata ay makakakita ng katotohanan, at ang katotohanan ay mananatili sa bawat kasinungalingan na iyong itinayo. Kumikinang ang mga luha ni Elena sa ilalim ng chandelier, ngunit nanatiling matatag ang kanyang boses habang ibinabahagi niya ang kanyang huling mga salita. Sinubukan mo akong burahin, Jonas, ngunit sa mabatang ito hindi mo kailanman mabubura ang iyong sarili. Sila ang buhay na patunay kung sino ka at kung sino ka nabigo. Umalingaw-ngaw ang bulwagan sa palakpakan. Ang ilang mabisita ay tumayo pa, ang kanilang mga mukha ay basa ang luha. Ang pagbubunya ni Elena ay bumutas sa kumikinang na fasyade. Inilalantat ang raw na sangkatauhan na nakabaon sa ilalim ng yaman at mga kasinunganan. At sa sandaling iyon hindi ang yaman ni Jonas o ang kapangyarihan ni Antonio ang nautos sa silid. Ito ay ang katotohanan ni Elena. Ang bulwagan ay nanginginig sa ingay mga pahinga mga akusasyon, ang ugong ng iskandalo na kumakalat na parang apoy. Ang pagbubunya ni Elena ay natanggal ngang huling maskara mula sa mukha ni Jonas. Ang mabisita, na dati ay nabiyani ang kanyang yaman, ngayon ay tumingin sa kanya ng may pagkasuklam. Ngunit si Jonas Sandoval ay hindi ang uri ng taong sumusuko. Ibinagsak niya ang kanyang tsopa sa pinakamalapit na mesa na nagpasabog nito sa maliliit na piraso. Tama na, sigaw niya. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa bulwagan. Akala ninyo alam ninyo ang katotohanan. Naniniwala kayo sa kanya. Sa isang mapait na dating asawa, naniniwala kayo sa kanya. Sa isang pakialamerong bilyonaryo, itinuro niya ang kanyang daliri kay Antonio. Bulag kayo, ako ang nagtayo ng imperyong ito. Ako, at hindi ko hahayaang sinuman ang sumira nito. Nabibitak ang kanyang boses. Ang desperasyon ay kumakalat, ngunit nagpatuloy siya. Tinatawag ninyo akong kriminal, patunayan ninyo, nasaan ang mapulis, nasaan ang mahukom, ito ang kasal ko, ang buhay ko, at wala sa inyo bago niya matapos. Biglang bumukas ang mapinto ng bulwagan. Dalawang nakasuot ng uniforme na opisyal ang pumasok ng mabilis. Ang kanilang mga badge ay kumikinang sa ilalim ng chandelier.
Sa likod nila ay pumasok ang isang detective na may matinding mukha na nakasuot ng madilim na traje. Ang kanyang presensya ay nagpatahimik agad sa lahat. Nagbulungan ang mabisita sa gulat. Ang ilan ay naglagay ng kamay sa kanilang dibdib. Ang iba ay nagre-record gamit ang kanilang telepono. Sabik na kumuha ng nagaganap na kwento. Namutla ang mukha ni Jonas. Ano ito? Tanong niya. Nanginginig ang kanyang boses. Lumapit ang detective. Inilabas ang isang nakatuping papel mula sa kanyang bulsa. Ang kanyang boses ay kalmado at autoritatibo. Jonas Sandoval, ikaw ay iniimbestigahan para sa malversation of funds, tax fraud at money laundering. Mayroon kaming warrant of arrest. Muling sumabog ang napahinga, mas malakas kaysa dati. Kumislap ang ma-flash ng camera. Nagsiksikan ang nabisita upang makakuha ng mas magandang tingin. Umaatras si Jonas ng nanginginig, umiling. Hindi ito nangyayari. Ito ay isang pagkakamali. Ito ay gawa ni Hidalgo. Sumimangot ang mata ni Antonio, nakakrus ang kanyang braso. Hindi Jonas, ito ang hustisya na humahabol sa iyo. Sumugot si Jonas ng ligaw sa karamihan. Naghahanap ng simpatya, magkakaalyado, sinumang magtatanggol sa kanya. Ngunit ang ma-investor na dating pumuri sa kanya ay umiwas ng tingin. Ang ma-politiko ay tahimik na lumalabas sa mga likot na pinto. Maging ang pinakamalapit niyang best man ay lumayo, ayaw mahila sa kanyang pagbagsak. Hindi, sigaw ni Jonas, sumusugot sa harap habang papalapit ang mga opisyal. Vivian, nasaan ka? Vivian, tulungan mo ako. Ang kanyang boses ay nabita sa isang kaawa-awang iyak, ngunit si Vivian ay umalis na at alam ng lahat. Hinawakan ng mga opisyal ang kanyang braso, ikinadena siya ng mabilis. Ang pakikibaka ay sumisipa. Ang kanyang maskara ng kumpiyansa ay nabasag sa isang kaguluhan ng pagtanggi. Hindi ito patas, ako si Jonas Sandoval. Hindi ninyo ito magagawa sa akin. Milyon-milyon ang kinita ko. Gumawa ako ang kasaysayan. Ang boses ng detective ay pinuputol ang kanyang takot. Gumawa kang gulo at ngayon ay pananagutan mo ito. Sumabog ang karamihan sa mabulong. Ang ilan ay umiling sa pagkasuklam. Ang iba ay bumubulong na oras na para mangyari ito. Pinanot ni Elena ang kanyang anak na mahigpit na nakakapit sa kanya. Sa loob ng maraming taon ay ipinagdasal niya ang hustisya na makita ng mundo ang tunay na mukha ni Jonas. At ngayon, sa harap ng mga chandelier at kamera, siya ay nabunyag, hindi bilang isang matagumpay na nobyo, kundi bilang isang kriminal na kinakalatkat na nakakadena mula sa kanyang sariling kasal. Ang mamata ni Jonas ay nakatutok kay Elena habang dinadala siya ng mga opisyal. Galit at takot ang naglalagablab sa kanyang tingin. Hindi pa ito tapos. Bulong niya. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw habang pinipilit siyang maglakad patungo sa mga pinto. Pagsisisihan mo, Elena. Pagsisisihan ninyo lahat. Ngunit ang kanyang mabanta ay bumagsak ng walang saysay. Nalunot na mga nainis na bulong na mga bisita at ang tunok na mga posas. At nang sumara ang mapinto sa likod niya, huminga ng maluwag ang bulwagan. Pumasok si Jonas Sandoval ng gabing iyon bilang isang nobyo. Lumabas siya bilang isang bilanggo. Habang si Jonas ay kinakalatkat. Nakaposas palabas ng bulwagan, si Vivian Castro ay nasa kalagitnaan ng marble staircase sa labas ng Grand Hyatt Manila. Mabilis na tumibok ang kanyang puso, ang kanyang gatakong ay umalingaw-ngaw sa bato habang pinalilibutan siyang mga photographer. Sinubukan niyang takpan ang kanyang mukha, ngunit ang ma-flash ay walang awa. Vivian, alam mo ba ang tungkol sa pagnanakaw? Iniwan mo ba siya sa gabi ng kasal ninyo? Ang lahat ba ang ito ay para sa pera? Ang kanilang maboses ay tumusok sa kanyang pagiging kalmado. Pinangarap niya ang gabing iyon bilang kanyang sandalingang pagkorona, ang gabi kung saan siya ay aakyat sa nagniningning na mundong yaman at kapangyarihan. Sa halip, tumakas siya sa kahihiyan. Ang kanyang designer gown ay gumagapang sa sementadong sahig, habang ang diamante na singsing ay inabandona sa sahig ng bulwagan. Sumakay siya sa isang naghihintay na kotse. Isinara ang pinto ng malakas habang ang kamera ay bumagsak sa salamin. Nanginginig ang kanyang makamay habang dinidial niya ang kanyang telepono. Ang desperasyon ay kumakalam sa kanya. Victor, sagutin mo, bulong niya. Si Victor ang kanyang lihim na safety net, isang mayamang investor na kanyang nilandi sa likod ni Jonas. Kung gumuho ang imperyo ni Jonas, umasa siya na si Victor ang sasagip sa kanya. Ngunit nang sa wakas ay sumagot ito, malamig ang tono nito. Vivian, sa tingin mo ba bulag ako? Ang pangalan mo ay nasa lahat na headline. Alam mo ba kung ano ang gagawin sa akin ng iskandalong ito? Pakiusap. Victor, pakinggan mo ako.
Pakiusap niya, wala akong kinalaman dito. Nagsinungaling din sa akin si Jonas. Ngayon ay malaya na ako. Maaari akong sumama sa iyo. Pinutol siya nito ng may mapait na tawa. Malaya, radioactive ka, walang gustong lumapit sa iyo. Mas mahalaga ang reputasyon ko kaysa sa mukha mo. Huwag mo na akong tawagan. Naputol ang linya. Tiningnan ni Vivian ang screen. Sumasakit ang kanyang sikmura. Isa-isa niyang sinubukan ang ibang mga kaibigan, modelo, kasamahan, mayayamang kakilala. Lahat ng tawag ay nagtapos ng pareho. Ang ilan ay hindi sumasagot. Ang iba ay malamig siyang tinanggihan. Ang mapinto na dati ay sabik na bumubukas para sa kanya ngayon ay nagsara ng malakas. Kinabukasan, bininyagan na siya ng mga tabloid na The Gold Digger Bride. Ang mga larawan niya na galit na lumalabas ng hotel ay nasa lahat ng cover. Ang mga headline ay puno ng pang-asar. From Diamonds to Dust, Vivian Castro abandons groom amid scandal. Ang fashion brand na kanyang minodelo ay tahimik na tinanggal siya. Ang mga influencer deal ay nawala at tila hindi pa sapat ang kalupitan ng kapalaran. Nagsimulang umikot ang mga creditor. Nabuhay si Vivian sa isang karangyaan na hindi niya kayang bayaran. Ang kanyang credit card ay puno. Ang kanyang designer wardrobe ay binili gamit ang hiniram na pera. Nang walang milyon-milyong ninakaw ni Jonas na sumusuporta sa kanya, ang kanyang glamorosang buhay ay gumuho ng magdamag. Sa loob ngang ilang linggo na pilitan siyang ibenta ang kanyang madamit, ang kanyang maalahas, maging ang designer bag na minsang pinagtawanan niya na hindi kayang bilhin ni Elena. Mag-isa, sa isang simpleng apartment, walang kaibigan, tiningnan ni Vivian ang kanyang refleksyon sa isang basag na salamin. Ang babaeng bumalik sa kanyang tingin ay hindi ang nakniningning na nobya ng isang bilyonaryo. Siya ay isa lamang pangbabala na kwento. Sa unang pagkakataon naintindihan niya ang katotohanan. Itinayo niya ang kanyang kinabukasan sa mga kasinungalingan ng iba. At nang gumuho ang mga sinungalingan na iyon siya rin, naisip ni Vivian Castro na aayat siya sa isang trono. Sa halip, iginapos niya ang kanyang sarili sa isang lumulubok na barko. At ngayon, walang yaman, walang kaalyado, at walang pag-ibig. Wala nang natira sa kanya kundi ang mapait na lasa ng kanyang sariling pagbagsak. Mas tahimik na ang bulwagan ngayon, bagaman ang bigat ng lahat ng nangyari ay lumulutang pa rin sa hangin. Si Jonas ay umalis na, nakaposas. Si Vivian ay umalis na. Sa kahihiyan, ang natira ay ang nakabibinging katahimikan ng 100 saksi mga investor, politiko, socialite, lahat ay nakatingin kay Elena Reyes, ang babaeng minsang itinuring nilang walang kabuluhan. Si Elena ay nasa gitna ang lahat. Ang kanyang kambaltalo ay nakakapit sa kanyang damit. Si Antonio ay matatag sa kanyang tabi. Sa loob ng maraming taon ay dinala niya ang kanyang sakit ng tahimik. Sa loob ng maraming taon ay umiyak siya sa dilim upang walang makakita. At ngayon, sa ilalim ng liwanag ng mga chandelier naramdaman niya ang isang paglaya na napakalakas na halos lumuhod siya. Ang kanyang maanak ay tumingin sa kanya ng may malalaking inosenteng mata, nararamdaman na mayroong isang bagay na monumental ang kakabago lamang. Hinilangang isa sa kanyang maanak ang kanyang kamay. Mama, ligtas na po tayo, bulong niya. Lumabo ang kanyang paningin. Yumuko siya, niyakap ang maito, hinalikan ang kanilang malambot na buhok. Oh, maanak ko, sabi niya sa nangingini na boses. Ligtas na tayo. Tinupad ni mama ang kanyang pangako. Ang karamihan, na naantig ngang kawalang bihisang dali, ay muling tumahimik. Ang ilan ay tahimik na nagpunas ngang kanilang gamata, ang iba ay naglagay ng kamay sa kanilang puso. Nahihiya na minsan ay niniwala sila sa mga kasinungalingan ni Jonas tungkol sa kanya. Para kay Elena, ang mga alaala ay dumarating na parang alon. Mga gabing umugoy kasama ang 3 sanggol hanggang sa makatulog sila habang kumukulo ang kanyang sikmura sa gutom. Maaraw na nagtatrabaho hanggang sa dumugo ang kanyang mga daliri, nagdarasal na hindi siya mahimatay bago matapos ang shift. Ang kahihiyan ng pagiging pinag-uusapan, hinuhusgahan, kinakahabagan ang sakit ng makita, ang tagumpay ni Jonas na nakalimbak sa mga magazine habang siya ay nagtatabi ng makupon para mabuhay, at gayunpaman siya ay nakaligtas. Higit pa rito, siya ay lumaban. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang maluha ay hindi na markang kahihiyan, kundi ngang tagumpay. Tiningnan niya ang karamihan, matatak ang kanyang boses. Sa loob ng mahabang panahon naniwala ako na ako ay mahina, nawala akong kabuluhan nang wala siya. Ngunit ngayong gabi nandito ako para sabihin sa inyo na nagkamali ako.
Ang lakas ay hindi sinusukat sa yaman o estado, ito ay sinusukat sa kung ano ang nalampasan mo. At nalampasan ko ang lahat ng sinubukan niyang sirain sa akin. Sumabo ang palakpakan, mahiyain sa una, pagkatapos ay lumalakas na parang alon. Ang tunog ay bumalot sa kanya, isang gamot para sa mga sugat na kumakalat sa loob ng maraming taon. Lumingon si Elena kay Antonio, kumikinang ang kanyang mata. Bakit? Bulong niya. Bakit mo ako tinulungan? Wala kang utang sa akin. Lumambot ang ekspresyon ni Antonio. Ang sarili niyang sakit ay kumikinang sa kanyang tingin. Dahil nakita ko kung ano ang magagawang kalupitan, malumanay niyang sabi, nakita ko itong nangyari sa aking ina, nakita ko kung paano niya kinuha ang aking asawa, at nang makita kita, Elena, hindi ko kayang manatiling nakatayo at hayaang maulit ang kasaysayan. Karapat dapat ka sa higit pa sa pag-survive. Karapat dapat ka sa kapayapaan at marahil lamang ako rin. Humigpit ang kanyang dibdib, hindi sa kalungkutan sa pagkakataong ito, kundi sa marupok na simulang pag-asa. Sa loob ng mahabang panahon ay naktayo siya ng mapadar sa paligid ng kanyang puso, ngunit ang masalita ni Antonio ay nakpabagsak sa mga ito. Ladrilyo sa ladrilyo, patuloy na umaalingaw-ngaw ang palakpakan sa malaking bulwagan na parang kulog. Hinayaan ni Elena na maligo siya rito, hindi bilang pagpapatunay mula sa mga estranghero, kundi bilang kumpirmasyon ng katotohanan na alam na niya. Nalampasan niya ang apoy at lumabas na mas malakas. Sa unang pagkataon sa loob ng maraming taon naramdaman niya ang gaan, na parang ang bigat na dinala niya ng mag-isa ay sa wakas ay nabawi. Si Elena Reyes, na minsang itinapon, minsang nakalimutan, ay malaya. Ang palakpakan ay umaalingaw-ngaw pa rin sa bulwagan. Ngunit dahan-dahan itong lumambot at naging isang mapitagang katahimikan. Lahat ng tingin ay bumaling kay Antonio Hidalgo, na nakatayo sa tabi ni Elena na parang isang angkla sa gitna ng bagyo. Ang kanyang malalapat na balikat ay tuwid, ang kanyang ekspresyon ay lumambot at gayunpaman ay mayroong apoy sa kanyang tingin na nagpatahimik maging sa pinakamayayamang bisita. Humakbang si Antonio at dahan-dahang kinuha ang mikropono mula sa stand na inilaan para sa mga toast ng kasal. Lumingon siya kay Elena at sa sandaling iyon ang mga kumikinang na chandelier ay tila lumabo sa paligid niya, iniwan siya bilang tanging ilaw sa silid. Ngayong gabi, simula ni Antonio, ang kanyang boses ay matatag ngunit puno ng emosyon. Lahat tayo ay naging saksi sa katotohanan. Nakita natin ang isang babae na matapang na tumayo laban sa kalupitan. Nakita natin ang isang ina na pinoprotektahan ang kanyang maanak sa lahat ng kanyang makakaya. Elena Reyes, mas makapangyarihan ka kaysa sa alam mo. At hindi ka na nag-isa. Lumaki ang mamata ni Elena. Huminga siya ng malalim. Mahigpit niyang hinawakan ang makamayang kanyang maanak. Hindi sigurado kung ano ang gagawin niya. Yumuko si Antonio upang bumaba sa antas ng kambaltalo. Lumambot ang kanyang tingin. Malambing ang kanyang boses. Mga anak, alam kong hindi ko kailanman mapapalitan ang nawala sa inyo. Ngunit ipinapangako ko ito. Hinding-hindi ko kayo iwan. Poprotektahan ko kayo. Gagabayan ko kayo at mamahalin ko kayo na parang akin. Nagbulungan ang karamihan na anting ang sinseridad na nakaukit sa bawat salita. Tiningnan siya ngang kambaltalo ng may malalaking mata. Bumulong ang isa sa kanila. Talaga po? Ngumiti si Antonio. Bahagyang nanginginig ang malabi sa emosyon. Talaga. Pagkatapos, ay tumayo siya at bumaling kay Elena. Inilagay niya ang kanyang kamay sa bulsang kanyang jacket at inilabas ang isang maliit na kahon na gawa sa terciopelo. Umalingaw-ngaw ang mapahinga sa karamihan. Nagsakmal si Elena sa kanyang bibig habang napuno ngang luha ang kanyang mamata. Elena, sabi ni Antonio, ang kanyang boses ay nabita sa unang pagkakataon. Naisip ko na ang aking puso ay wala ng espasyo para sa pag-ibig. Inilibing ko ito kasama ang aking asawa, kasama ang sakit ng pagkawala ng aking ina, kasama ang maaninong pagtataksil. Ngunit pagkatapos ay nakita ko ang iyong lakas, ang iyong sakit at ang iyong walang sawang pag-ibig para sa iyong maanak at mayroong isang bagay sa loob ko ang gumaling. Ipinapaalala mo sa akin na ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, ito ay tungkol sa resilience, tungkol sa hindi pagsuko. Lumuhod siya sa isang tuhod, pinigil ngang silit ang hininga. Hindi ko lang gustong makasama ka ngayong gabi. Gusto kong makasama ka sa nalalabi nga aking buhay. Elena Reyes, papakasalan mo ba ako at hahayaan mo akong maging ama na nararapat sa iyong maanak? Sumabog ang bulwagan sa pahinga.
Pagkatapos ay bumalik ang katahimikan habang ang lahat ng bisita ay yumuko, sabik na marinig ang kanyang sagot. Malaya na dumadaloy ang mga luha ni Elena ngayon, bumabagsak sa kanyang pisngi. Masyado siyang matagal na naniwala na hindi siya karapat-dapat sa pag-ibig, na walang sinuman ang pipili sa kanya muli. At gayunpaman, naroon siya, isang lalaking nakaranas ng sakit, na nakakaunawang ang pagkawala, na nakakakita sa kanya hindi bilang sirang-sira, kundi bilang buo. Lumuhod siya sa harap nito, papalapit ang kanyang nga anak, at bumulong sa pagitan ng luha. Tinatanggap ko, umalingaw-ngaw ang palakpakan sa bulwagan, mas malakas kaysa dati. Tumayo ang mabisita at pumalakpak, ang ilan ay nagpunas ng kanilang sariling maluha. Sumigaw ngang kagalakan ang kambal talo, niyakap ang mabraso kay Antonio. Tumawa si Antonio, niyakap ang lahat si Elena, at ang mga bata sa isang yakap. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Elena ang inakala niyang nawala na magpakailanman, pag-asa sa isang hinaharap na puno hindi ng takot, kundi ng pag-ibig. Ang kasal na pinlano ni Jonas upang ipakita ang kanyang tagumpay ay naging muling pagsilang ni Elena, at sa pagkakataong ito, pag-ibig, hindi kalupitan, ang umagaw sa spotlight. Ang bulwagan, na dating entabladong pagmamataas ni Jonas, ngayon ay kumikinang na may iba't ibang enerhiya. Ang tensyon na bumalot sa hangin isang oras pa lamang ang nakalipas ay nawala, napalitan ng palakpakan, sigawan, at mga luhang kagalakan. Magkahawak kamay sina Elena at Antonio, masayang nakakapit ang kambal talo sa damit ng kanilang ina. Ang karamihan, ang mga saksing nag-abang sa kanyang kahihiyan, ay tumayo ng may pahanga. Lumapit ang makabisita, hindi nang may pahuhusga, kundi nang may taus-pusong pakbati. Isang mahalagang investor ang unang lumapit, bahagyang yumuko kay Elena. Ginang Reyes, patawarin ninyo ako, naniwala ako sa kanyang makasinungalingan. Ngunit ngayong gabi ipinakita ninyo sa aming lahat kung ano ang tunay na lakas. Mahigpit niyang kinamayan si Antonio, at ikaw, Hidalgo, matalino ang iyong pinili. Sumunod ang iba, nag-alok ng mga salitang suporta. Ang ilan ay humihingi pa ang paumanhin na may luha para sa mga chismis na minsan nilang ikinalat. Niyakap ng mga babaeng nakasuot ng kumikinang na damit si Elena. Sinasabing binigyan niya sila ng lakas ng loob. Ang lalaking minsan ay naktos kay Jonas ngayon ay pinapalo ang likod ni Antonio. Kinikilala ang kanyang dangal. Para kay Elena, ang daming ang pagpapatunay ay labis. Ang mataon ng bulong at panunukso ay nag-ukit ng malalim na sugat sa loob niya. Ngunit ngayon ang parehong mabibig ay nagsasabi ng mga salita ng paggalang, naramdaman niya na hindi ito totoo. Sa unang pagkataon sa loob ng maraming taon hindi siya tahimik na nakikibaka, siya ay ipinagdiriwang. Ang orkestra, hindi alam kung ano ang gagawin, ay maingat na iniangat ang kanilang mga instrumento. Sa isang banayad na tango ni Antonio, lumipat sila mula sa Mozart patungo sa isang bagay na mas malambing, mas mainit. Umikot ang musika sa bulwagan. Hindi na ito soundtrack ng vanity, kundi ng tagumpay. Sumayaw ka sa akin, bulong ni Antonio. Nagulat si Elena. Dito? Ngayon? Ngumiti siya ng malumanay. Bakit hindi? Sa iyo ang gabing ito. Hayaan mong makita ng mundo. Dinala niya siya sa gitna ng marmol na sahig. Pinalibutan silang karamihan. Pinapanut habang inilalagay ni Antonio ang isang matatag na kamay sa kanyang baywang. Ginagabayan siya sa ritmo. Nagalinlangan si Elena sa una. Nahihiya sa ilalim ng mga chandelier. Ngunit ang kanyang nakapanatag na tingin ay nagpatunaw sa kanyang takot. Dahan-dahan, lumuwag ang kanyang katawan at hinayaan niya ang kanyang sarili na gumalaw kasama niya. Pumalakpak ang kambal talong kanilang malilit na kamay. Tumatawa bago sila buhating ng mga kalapit na bisita na nasisiyahan sa pagpapatawa sa kanila. Ang larawan ni Elena na sumasayaw na nagniningning at hindi matitinag ay nagdala ng luha sa maraming mata. Hindi lamang ito sayaw, ito ay isang deklarasyon, isang babaeng itinapon, ngayon ay pinahahalagahan. Ang kanyang dignidad ay naibalik sa harap ng lahat. Nang matapos ang kanta, bumalik ang palakpakan, mas malakas kaysa dati. Yumuko si Antonio, bumubulong para sa kanya lamang. Ito ay simula pa lamang, simula ngayon. Bawat selebrasyon ay sa iyo. Lumaki ang puso ni Elena. Sa loob ng mahabang panahon ay dinala niya ng mag-isa ang pasanin ng kaligtasan. Ang ipinangako sa kanya na kagalakan, isang kinabukasan ng liwanag. Naramdaman niya ito bilang ang pinakamatamis na regalo na kaya niyang isipin. Nang tumingin siya sa paligid ng bulwagan,
nakita niya ang isang bagay na pambihira. Ang kahihiyan na pinlano ni Jonas ay bumalik ng lubusan na ito ay naging isang koronasyon. Hindi na si Elena ang mahirap na dating asawa. Siya ay isang ina, isang survivor at ngayon ang babay sa tabingang isa sa mga pinakamakapangyarihang lalaki sa siyudad. At higit sa lahat, sa wakas ay nakatayo siya sa sarili niyang mapaa. Itinaas ng mga bisita ang kanilang matsopa ng sabay-sabay. Para kay Elena, sigaw nga isang tao. Para sa tapang, para sa pag-ibig. Umalingaw ang toast sa malaking bulwagan. Nakatinginan ang matsopa, umalingaw ang matawa at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, pinayagan din ni Elena ang sarili na tumawa. Ang nagsimula bilang isang gabi na dinisenyo upang sirain, siya ay naging gabi na bumuo sa kanya. At ang selebrasyon ay nagsisimula, palamang, sa labas ng Grand Hyatt Manila. Kumukurap-kurap ang pula at asul na ilaw sa gabi. Si Jonas Sandoval ay itinulak sa likod na upuan ng isang police car. Ang kanyang nga pulso ay nakatali ng bakal. Umalingaw ang kanyang nga sigaw sa kalsada, ngunit walang nakikinig. Ang mundo na kanyang binuo sa ninakaw, na pera at nawasak na kumpiyansa ay gumuho na at ang natitira lamang ay ang malamig na realidad ng mga pader ng bilangguan na naghihintay sa kanya. Kinabukasan, sumabog ang ma-headline sa lahat ng pahayagan at website. Groom arrested at own wedding. Ang madetalyeng kanyang pagnanakaw ay kumalat na parang apoy. Offshore accounts, tax evasion, money laundering ng milyon-milyon sa pamamagitan ng shell company. Ang dating kaalyado ay tumalikod sa kanya, ang investor ay umalis at ang kanyang kumpanya ay gumuho ng magdamag. Sa pagtatapos ng linggo, ang pangalang Jonas Sandoval ay kasing kahulugan ng pandaraya. Sa bilangguan, siya ay sumisigaw, sinisisi ang lahat maliban sa kanyang sarili. Sinumpa niya si Elena sa paglitaw, si Antonio sa pagbubunyak sa kanya, si Vivian sa pag-abandona sa kanya, ngunit sa katahimikan ng kanyang selda, nang wala nang natitira upang marinig ang kanyang galit, kinagat siya ng katotohanan, sinira niya ang kanyang sarili. Hindi rin naging maganda ang kapalaran ni Vivian. Matapos ang kanyang dramatikong pag-alis, desperado siyang sumubok na kumapit sa malabingang kanyang glamorosang buhay. Ngunit isa-isa ay naksara ang mga pinto sa kanyang mukha. Ang mga brand ay tinanggal siya, inignora siya ng kaibigan, at maging ang lalaking kanyang nilandi para sa seguridad ay tumalikod sa kanya, kinaingam mga tabloid ang kanyang pagbagsak mula sa betrayed bride. Sa loob ng ilang buwan, bangkarote na si Vivian. Inusig siya ng mga kreditor, nagpatong-patong ang nga utang, at ang karangyaan na minsan niyang ipinakmalaki ay naging isang mapait na alaala. Ibinenta niya ang kanyang nga damit, ang kanyang nga alahas, maging ang designer bag na minsan ay pinaktawanan niya na hindi kayang bilhin ni Elena. Mag-isa, sa isang sirang apartment na walang kaibigan, tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa isang basag na salamin na unawaan na naging siya ang mismong kinasusuklaman niya, nakalimutan at itinapon. Habang si Jonas at Vivian ay nalulunod sa kanilang pagbagsak, lumago ang mundo ni Elena. Sa mga araw matapos ang kasal, ang makataong minsang bumulong sa kanyang likod ay binikas na ngayon ang kanyang pangalan ng may pagalang. Pinuri nga artikulo ang kanyang tapang, tinawag siyang embodiment ng lakas ng isang ina. Ang maimbitasyon sa mga charity event at foundation para sa mga kababaihan ay dumating sa kanyang pinto na humihiling sa kanya na ibahagi ang kanyang kwentong resilience. Ngunit hindi interesado si Elena sa kasikatan. Ang pinakamahalaga ay ang maliliit na bagay, ang kumutan ang kanyang maanak ng walang takot, ang gumising sa tunog ng kanilang tawanan sa halip na pagkabalisa, ang malaman na hindi na niya kailangang labanan ang bawat labanan ng mag-isa. Si Antonio ay nasa kanyang tabi sa lahat. Hindi lamang siya nangako ng pag-ibig. Ipinakita niya ito. Hawak niya ang makamay ng mga bata sa kanilang paglalakad sa paaralan. Ipinagdiriwang ang kanilang maliliit na tagumpay at tahimik na sinusuportahan si Elena sa pagbuo ng kanyang sariling kinabukasan. Hinikayat niya itong simulan ang foundation na minsang pinangarap niya. Isang programa upang tulungan ang mga single mom na makahanap ng trabaho, tirahan at dignidad. Makasama nilang ginawang layunin ang kanilang sakit. Isang hapon, ilang linggo matapos ang iskandalo, si Elena ay nasa balkonaheng bahay ni Antonio. Pinapanood kung paano pininturahan ng paglubog ng araw ang kalangitan ng ginto. Naglalaro ang kanyang maanak sa hardin sa ibaba. Ang kanilang tawanan ay parang musika. Sumama sa kanya si Antonio. Mainit ang kanyang kamay sa kanyang kamay. Nagsisisi ka ba? Malumanay niyang tanong.
Lumingon siya sa kanya, malinaw ang nga mata. Hindi. Ang lahat ng pinagdaanan ko ay nagbasag sa akin. Ngunit ginawa rin nitong mas malakas ako at dinala ako rito. Sa kanila, sa iyo, sa unang pagkakataon sa loob ngang maraming taon, magaan ang puso ni Elena. Hindi na siya hinahabol ngang nakaraan, hindi na siya iginapos ngang kahihiyan, nawalan ng lahat sina Jonas at Vivian. Napanalunan ni Elena ang lahat ngang mahalaga at iyon ang pinakamatamis na hustisya sa lahat. Lumipas ang nga buwan, ngunit ang gabi ng pagbagsak ni Jonas ay nanatiling nakaukit sa alaala ng lahat. Ang kwento ng nobyo na inaresto sa kanyang sariling kasal ay naging isang parabula na ikinuwento sa buong siyudad. Nagbulungan ang matao tungkol sa kanyang pagmamataas, nagtawanan sa pagtataksil ni Vivian, at humanga sa tahimik na lakas kang babaeng minsang itinapon nilang walang kabuluhan. Hindi na naglalakad si Elena Reyes na nakayuko ang balikat o nakatinggala. Nakatayo siya ng may dignidad, hindi dahil sa mga damit o palakpakan, kundi dahil sa wakas ay kinilala niya ang kanyang sariling halaga. Bawat umaga ay gumigising siya sa tunog ng tawanan ng kanyang maanak, ang kanilang maliliit na boses ang nagpapaalala sa kanya kung bakit siya lumaban ng husto. Ang kanilang mangiti ang kanyang korona, ang kanilang pag-ibig, ang kanyang kayamanan. Kasama si Antonio, nagsimulang mangarap muli si Elena, makasama silang naglunsad ng isang foundation para sama single mom, mababaeng inabandona, inignora, at nilait tulad ng nangyari sa kanya. Nag-aalok ang foundation ng tirahan, edukasyon, at mga pagkakataon sa trabaho, ngunit higit sa lahat nag-aalok ito ng pag-asa. Nakatayo sa maentablado sa harap ng karamihan, ikinuwento ni Elena ang kanyang kuwento, hindi ng may kahihiyan, kundi ng may pagmamalaki. Sa bawat pagkakataon nakikita niya ang luha sa mga mata ng mga babae na sa wakas ay naunawaan na hindi sila nag-iisa. Ngunit alam ni Elena na ang kanyang paglalakbay ay hindi lamang upang magbigay inspirasyon sa iba, ito ay upang pagalingin ang kanyang sarili. Gabi-gabi, matapos matulo ang mga bata, umupo sila ni Antonio sa tabing apoy. Tahimik na nag-usap tungkol sa kanilang mga pilat. Ikinuwento niya sa kanya ang pagdurusa ng kanyang ina, ang huling laban ng kanyang asawa sa kanser, at ang kalungkutan na halos lumamon sa kanya. Ibinahagi niya ang kanyang pinakamadilim na gabi, ang kanyang takot na mabigo bilang isang ina, ang kanyang sandali ng kawalan ng pag-asa. Sa mga tahimik na oras na iyon natagpuan nila hindi lamang pag-ibig, kundi pag-unawa. Dalawang kaluluwang nasugatan, hindi na tinutukoy ng kanilang sakit, kundi pinalakas nito. Tungkol naman kina Jonas at Vivian, ang kanilang mapangalan ay lumubog sa kahihiyan. Nagtapos sa pahatol ang kaso ni Jonas, ang kanyang dating ipinagmamalaking imperyo ay naging abo. Lalo pang lumubog si Vivian sa dilim. Naging isang buhay na babala ng kasakiman at pagtataksil. Walang sinuman ang nakatakas sa anino ng kanilang mapinili. Isang hapon, habang lumulubog ang araw sa likod ng abot-tanaw, pininturahan ang kalangitan ng makulay ng apoy at ginto, pinaksama ni Elena ang kanyang maanak sa balkonaheng kanilang bagong tahanan. Si Antonio ay nasa likod niya, ang kanyang braso ay mainit na nakayakap sa kanyang balikat. Nagtawanan ang mga bata, itinuturo ang mga kumikinang na ulap, tinatawag silang kastilyo sa langit. Ngumiti si Elena. Ang kanyang mga mata ay basa ang tahimik na kagalakan. Bumulong siya sa sariling mga salita na nais niyang pinaniwalaan nun pa man. Hindi na ako mahina, hindi ako sirang-sira. Sapat ako. Lumingon siya kay Antonio, matatag ang kanyang boses. Alam mo ba kung ano ang pinakamalaking tagumpay? Inilingan siya nito. Ano? Hindi ito paghihiganti. Hindi ito ang makita silang bumagsak, ito ay ang malaman na bumangon ako. Ito ay ang pumili na mamuhay ng lubos, magmahal ng malalim, at hinding-hindi na magduda sa aking halaga. Hinalikan ni Antonio ang kanyang simple ang kanyang sagot, at hinding-hindi mo na kailangang pagdudahan iyon. Tumakbo ang kambaltalo sa kanyang mabisik, tumatawa, puro at walang hanggan ang kanilang kagalakan. Mahigpit na niyakap sila ni Elena, puno ngang pasasalamat ang kanyang puso. Para sa lahat ng sakit, para sa lahat ng pagkawala, dinala siya nga buhay sa sandaling itong kapayapaan. At ganyan nagtapos ang kuwento na nagsimula sa kalupitan sa pagmamahal. Ang kuwento ng pagtataksil ay naging isang aral ng resilience. Sa bawat babae na nanonood, ang paglalakbay ni Elena ay nagdadala ng huling mensahe. Mas malakas ka kaysa sa mga bagyo na sumusubo na sirain ka. At gaano man kalalim ang pagtataksil, gaano man kabigat ang sakit,
Laging may bukas kung saan maari kang bumangon muli. Ganyan nagtatapos ang kuwento, aking mga mahal na kaibigan. Nandito pa ba kayo sa akin hanggang sa puntong ito? Kung talagang narating ninyo ang ganito kalayo, nangangahulugan ito na mayroong isang bagay sa kuwentong ito na tumama sa inyong puso sa paraan na hindi ninyo lubos na may paliwanag. At marahil lamang, ipinaalala nito sa inyo ang inyong sariling lakas. Madalas tayong dinadalhan ng buhay ngang pagtataksil, sakit, at mga sandali kung saan tayo ay nakakaramdam na inabandona. Nungit gaya ng sinabi ng stoikong pilosopo na si Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa iyong isip, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Unawain mo ito at makikita mo ang lakas. Ipinapakita sa atin ng paglalabay ni Elena na gaano man kalupit ang mundo, hindi tayo kailanman walang magawa. Maaari tayong bumangon, gumaling, at maging ang ating pinakamalalim na sugat ay maging mismong pinakmulan ng ating tapang. Kaya ngayong gabi, naway ipaalala sa inyo ang kwentong ito. Mas malakas kayo kaysa sa mga bagyo na sumusubok na sirain kayo. Karapat-dapat kayo sa pag-ibig, dignidad, at isang kinabukasan na mas maliwanag kaysa sa inyong nakaraan. Kung naantig kayo nito, paki-like ang video na ito, ibahagi sa sinumang nangangailangan ng pag-asa, at mag-subscribe sa channel. Dahil dito, nakukuwento kami ng mga kwento na hindi lamang nagbibigay alif, nagpapaalala rin ito sa ating kung paano magpatuloy at kung paano bumangon muli.